Ang batang babe ay kakabuts lang na mamata. Nang maramdaman niya ang hapdi sa harap at likod. Tiningnan niya ang ahas taong hayop na may dalawang baril sa likuran. At biglang napagtanto kung ano ang kanyang pinagdadanan. Siya ay umiyak at nagpamiglas pero wala itong nature. Sa unang araw pagkatapos makapasok sa silid ang mga hayop. Siya ay pinilit na yakapin ang ahas tao at nawala ang kanyang kalinisan. Nan magasinimuli ang batang babae. May mga karagdagang alaala ang original na katawan ang dumating sa kanyang isip. Ang pangalan ang katawang ay Tio ay tiyang siya rin. Kasaluking naniniran sa tibo na hari na leong. Ngunit dahil sobrang payat na katawan. Walang lalaking natuwa sa kanya. Kaya umaasa lang siya sa araw-araw na mababantulong NG tribo para mabuhay. Sa isang pagkakataon ng paglabas para mamitas. Dahil sa matagal na gutom at mga sakit na naipon nun. Naimate siya sa laba. Nakakalungkot na nawala siya sa grupo. Pero walang nakapansin. Ang kawawang hayop na ito ay Ipsilon namatay sa labas. Pagkatapos ay Ipsilon dumating si Tiang siya sa katawan niya. At pagkatapos noon, siya ay dinala na lalaking may dalawang bariw. Kinaho siya pabalik. Nang wala ang ahas tao, lihim siyang tumakas. Sumunod siya sa ruta mula sa kanyang alaala. Tumakbo siya pabalik sa original na tahanan ang katawan. Si Tiang siya ay natulala. Anong tahanan ito? Isang zira-zirang kuweba lang. Habang tinitingnan ang tahanan. Ang luha ni Tiang siya ay hindi napigilan. Umiyak siya para sa katawang ito na sobrang kaava-ava. Dahil sobrang payat, hindi siya makahang na kapare. Kaya hindi siya makasali sa tribu at hindi makakuha ang magandang pangangalaga. Kung walang makain, paano siya tataba? Sinikap niyang mabuhay. Kan hindi niya isasama ang payat na katawan. Para sumama sa tribo sa pamimitas. Sa kasamang palad, hindi niya nakayano. Sa pantong ito, inilagay ni Tiang siya ang kamay sa puso at mahinang sinabi, matulog ka ng mahimbing. Mabubuhay ako ng mahimbing kasama ang bahagi mo. Sa isang iglap, gami ang modernong kalaman. Nakabuha siya sa mundong ito na hay araw. Ang dating walang clayman na tahanan. Ngayon ay naging mainit at maginhawa. Ang kanyang tinatahang kuweba ay nasa pinakadalo ng tribo, liblib at tahimik. Wala rin siyang kapitbahay. Siya, isang hayop na medyo malaya pa rin, si Tiania. Madalas siyang lihim na tumatakas sa tribo kasama ang USA. Pero sa labas lang na tibo sinanggap maganap na pakay. Napakay na niya para lumayo. Ang tanging layunin niyan gayon ay palakihin ang sarili. Sa nakarang buwe, maganda siyang babay. Pero hindi niya alam kung bakit. Nitong dalawang araw, sobrang laki na kaniyang ken. Noon, isang isda ang kinakan niya sa isang araw. Pero nang mauli niya ang dalabanista, natapos niya ito sa isang gara. Pero hindi naman araara na uli ang isda. Si Tiang siya ay lalong nalulungkot habang inisip ito. Tinanggap niya ang paglipas sa ibang katawan. Tinanggap niya rin ang buhay na payat. Pero ngayon, halos hindi niya na kayang buhayin ang sarili. Wala rin siyang mahanap na asawa na makalaga sa kanya. Habang inisip ay Tio, hindi niya napigilan ang pakiyak. Sobrang hirap nito. Nakikita ko silang kumakin na dekan. Gusto ko rin. Si Tiang siya ay Ipsilon umiyak habang bumalik sa bahay. Samantala, sa kabilang banda, ang taong siksuangki. Dumating na sa Timog Kontinente mahigit isang buwan na. Tulad din ni dati. Pagkatapos mga su at kumain, bumalik siya sa kuweba para matulog. Kakapikit lang niya para matulog. Sa susunod na segundo, nagulat siyang binuksan ang gamata. Sikswan kay Ipsilon lubos na hindi makapaniwala. Naramdaman niya ang kapangyarihan ang dugo. Oo, ang kanyang dugo. Bigla niyang nalawa ang isang buwan na nakaraan. Ang katawa-tawang pagtatalik na iyon. Dito mismo sa kuweba nito. Nan mahuli niya ang biktima. Matapos makabusok, bumalik siya sa kuweba para matulog. Pero dahil may Bobby sa kuweba, kaya natulog siya sa inyong tao. Habang natutulog, nagsimulang makinit ang kanyang katawan nang hindi may paliwanag. Ang babaeng natutulog sa tabi niya ay Ipsilon misteryosong nakakakit sa kanya. Sa uli, hindi niya nakontrol ang sarili. Naalala niya pa kung paano umiyak ang sobrang paat na babae. Sa ilalim niya, kung paano siya nagmakaawa. Kakaiba ang ekspresyon ni Xuanqi. Hindi niya inakalang isang beses lang. Magbubuntis siya nege kanyang tugo. Si Voyager ay pumikit. Sinimong dahin ng mahimbing ang kapangyarihan na yugo. At muli siyang nagilit. Nararamdaman niya ang tatlong kapangyarihan ang dugo.
ibig sabihin. Ang payat na babaeng iyon ay nagbuntis ng tatlong itlog ng ahas. Diyos ko, anong himala ay tiyaw? Ang lahi ng ksuanvang na ahas ay napakahirap magpalahi. At hindi pa narinig. Na may babang nakapagbuntis ing tatlong itlog. Palagi itong isang itlog bawat pagbabuntis. Pero siya ay may tatlo. At sa 30 araw ng pagbubuntis. Nararamdaman na ang kapangyarihan ng dugo. Kaya naman si Vuanji ay nagmadali. Natatakot siya na ang kaniyang mga anak ay mamamatay sa sinapupunan. Ang lahi ng ksuanvang na ahas ay napakalakas. Ang katawang nerde napbubun ay nanggang nerde maraming pakay. Maraming sustansya para sa mga anak. Pero naisip ni Ksuanki ang sobrang payat na katawan. Sa isang iglap, nakadong si nerde makahong damdamin. Napakapita nerde katawang ito. Sa isang pagkakanlang, nabuntis si nerde aking dugo. At nabuntis pa ing tatlo. Hindi ko alam kung ano ang gisasabing. Si Vuanji ay bumulong-bulong. Hindi may kakaila nan gayon siya ay kinakabahan. Ang gayon ang ika-30 araw ng pagbubuntis. Busok kaya siya. Pero bakit siya makisip ang ganitong hangal na tanong? Kung kaya niyang magning busog. Matagaw na sanang hindi siya payat. Habang inaisip ito. Nagpeasa si Wani na manchuli panggadalanghaw para idagdag sa kana. Samantala, sa kabilang banda. Si Tiangxia ay nagapawaplano na pumunta sa lugar na may tubig. Tingnan kang may mahuli siyang anyamang bagay. Plano din niyang matanong sa mabantay na Jechibo. Kang san siwang naliligo gamit ang tubig. Ang tahanan ni Tiangxia ay talagang napakalayo. Abang naglalakad si Tiangxia. Narinig niya ang mga sigaw at hayawan. Parang may pinagdiriwang. Pagdating sa harapan, nakita niya ang malaking bakang lupa sa gitna na Jechibo. Puno na yema hay optaw. Ang mga lalaki ay makhang nasasabik at excited. Ang mga Bobby naman ay puno ing paganga at pag-ibig. Sinundan ni Tiangxia ang kanilang matinggin na pag-ibig. Sa gitna na bakang lupa ay nakatay ang isang guwang lalaki. Ang lalaking ITO ay tantiya niyang mga 1 września metro antas. Matapuno, may walong abdominal muscles. May maikli at guwapong buhok na kulay ginto. Tiningnan ni Tiangxia ang paligid. Kinuha niya ang balikat na isang babang nakating sa kabilang bandok. Tinanong niya kumusta. Pwede ko bang malaman kung ano ito? Ano ang gimaganda ng jari? Si Shanhu ay nagulat sa biglang pagtapik sa balikat. Tiningnan niya ang dumating at muli siyang nagilit. Bakit may ganito kapayat na babae sa tribo? Sino ka? Bakit hindi kita nakita noon? Si Shanhu ay may awa na tiningnan siya. Si Tiangxia ay nahiya sa kanyang tinjin. Kinamat niya ang yulo at nahihiyang sinabi, ako si Tiangxia. Nakatira sa pinakaw na Jechibo. Hindi ako madalas lumabas. Mahina ang katawan ko. Hindi makalakat ng malayo. Normal lang na hindi mo ako nakita. Pasensya na sa istorbo. Sa mga galaw ni Tiangxia. Si Sanu ay nasaktan ng puso. Alam niya kung sino ang babaeng ito. Isang babaeng dinala pabalik sa tribo. Inilagay sa kuweba sa pinakadulo ng tribo. Pero hindi niya inakalang. Ganito kahirap ang buhay ng babaeng ITO. Payat na parang sanggol. UTO ay pagdiriwang natin. May bagong 7th tier na mandarigma sa tribo. Samgea tribo sa paligid. Kami lang sa tribo na rehari na leong ang may baitehat, tayo na mandirima. Kaya inutusan ang punong tribo na magbivang tayo. Si Shanhu, na may namumulang mata, ay ipinaliwanag sa kanya. Mata po maring ang masalita na hayop sa harap. Si Tiangxia ay nagsisip ng saglit. Naalawan niya ang kaunting bahagi. Tungkol sa maanta na lakas na malalaking hayop. Karamihan sa mga lalaking hayop tao. Sa pagsilang ay may antas ng lakas na. Karanawan ay first tier o second tier. Ang may third tier ay may tuturing ng hinirang ing langit. Habang lumalaki. Sa pamagitan na pangganga. Pagsipsip ing enerhiya at IBA pa. Mapapataas ang kanilang lakas. Bawat antas ay parang malaking agwat. Kung mas mataas ang antas, mas nakakatakot siyang gilakas. Napakabata pa niya pero najing 7 tehetir na. Hindi ka panipanyala. Pinuri ni Tiangxia ang lalaki. Agad na nagtanong ng seryosong bagay sa hayop sa harap. Ano ang gipanggala mo? Gusto ka sanang malaman kung saan kayo naliligo? Sa mga salitong ito. Si Shanhu ay lalong nawa sa kanya. Hindi niya alam kahit ang lugar ang gipaliligo. Ako si Shanhu. Pupunta ka pa sa tubig. Sasamarin ako. Sabay na tayo.
Narinig niya ang sagot. Lumiwanag ang mga mata ni Tianxia. Pero sa susunod na segundo, narinig niya si Shanhu na sumigaw. Kuize! Alika, pupunta tayo sa tubig. Pagkatapos. Nakita ni Tianxia. Isang matangkad at guwapong lalaki. Lumapi sa kanila. Nang makarating sa tabi ni Shanhu. Bigla siyang naging isang higanting leon na may gintong buhok. Si Tianxia ay natulala. At saka si Tianxia ay sumakay sa likod niya. Sa daw. Si Shanhu ay tinitingnan siya ng may awa. Medyo nahihiya siya rito. Pero mainit ang kanyang puso. Alo, hindi kita nakikita sa tribo. Dapat kang lumabas ng madalas. Baka may lalaking magagusto sa iyo. Mahinahon na sinabi ni Shanhu. Si Tianxia ay hindi agad sumagot. Yumuko lang siya. Matagal bago niya mahanong sinabi, masayado akong payat. Walang magkakagusto sa akin. Si Shanhu ay psilon napahiya sa sandaling iyon. Pero agad siyang gumatay at sinabi kay Tianxia, kung ganawan, palokahin mo muna. May 5 akong asawa. Malalakas silang laha. Sasabihin kao sa kanila na magdala ang dagdag na pagkain sa panggangaso. Ipapadala kao ito sa bahay montak. Narinig niya ito. Biglang tiningala ni Tianxia si Shanhu. Dahil sa matagal na pagpawigil. Tumuo ang kanyang kluha. Siya ay makisa. Nabuhe sa mandong ito ng 23 araw. Walang kaibigan, walang kasama. Araw-araw hindi siya busog at hindi mainit ang damit. Araw-araw, pagmulat ng mata, pagkain ang inaalala. Ngayon, kakakilala lang. Sinabi niyang ipapadala ng kanyang mga asawa. Ang dagdag na pagkain para sa kanya. Zia ay parang anghel. Uy, wag kang umiyak. Hindi ko na ipapadala kung ayaw mo. Wag kang umiyak. Ang isang hindi ko ipapadala ay nagpapatigil kay Tianxia sa pagiyak. Ano, ate, ano ang sinabi montak? Nakita ni Shanhu na agad siyang tumigil sa pagiyak. Agad niyang sinabi, wag kang umiyak. Hindi ko na ipapadala. Bahagyang natikwas ang bibig ni Tianxia. Pero hindi naman talaga plano ni Tianxia na tanggapin ang pagpapakain sa kanya ng asawa ng iba. Ano, bayan? Napakahiya, mabilis nilang narating ang destinasyon. Tiningnan ni Tianxia ang malaking talon na hindi kalayuan. Muli niyang natikwas ang bibig at tiningnan si Shanhu. Sinabi niya, tinawag mo itong tabing tubig. Tabing tubig nga ito. Dito kami kumukuha ng tubig sa mga tribo sa paligid. Maligo tayo ng mabilis. Sinabi ni Shanhu sa kanyang asawa na bumalik mamaya para sunduin siya. Pagkatapos ay hinila niya si Tianxia patungo sa mas mahinahon na bahagi ng tubig sa harapan. Habang tinitingnan ang malinaw na tubig, hindi napigilan ni Tianxia ang paghanga. Talagang hindi pa nadudumihan ang mundong ito. Hindi lang sariwa ang hangin. Malinaw at malinis ang tubig. Luntiang tumutubo ang mga halaman. Napakasarap ng mga hinog na prutas. Habang naliligo, napabuntong hininga si Tianxia sa kanyang isip. Ngayon, hindi na siya makakahuli ng hipon. Hindi niya inakalang ang tinutukoy na tabing tubig ay isang malaking talon. Sa posisyon niya ngayon, hindi kalayang mula sa ilalim ng talon. Saan siya makakahuli ng hipon dito? Matapos malinis, si Tianxia ay umahon ng hubot-hubad. Inilaga niya ang balat ng gehaup sa mga puno sa tabi para matuo. Walang ibang hayop tao sa paligid. Zila lang ni Shanhu. Wala siyang dapat ikahiya. Tiningnan ni Shanhu ang kanyang katawan. Tinakpan niya ang bibig at namula ang mga mata. Sa pagkakataong ito, nakita ang mga buto sa likod niya. Nagsalita si Shanhu na may bahagyang panginginig sa boses. Ngayon lang siya nakakita ng ganitong hayop. Tianxia, sa bahay ko na kumain ngayong gabi. Ang aking asawa ay nakahuli ng isang malaking baka hayop. Hindi namin makakain lahat kasama ang iba pang asawa ko. Halika, kumain ka rin. Lumiwanag ang mga mata ni Tianxia. Maganda yan. Hindi na ako magugutom ngayong gabi. Salamat, Shanhu. Balang araw, bibigyan kita ng masarap na pagkain. Ngumiti si Tianxia habang sinasabi ito. Hindi niya napansin. Pagkatapos niyang sabihin ito, agad tumalikod si Shanhu. Bahagyang nanginginig ang katawan. Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Shanhu ang pagiyak. Sinabi niyang bibigyan siya ng masarap na pagkain. Kahit siya mismo ay payat na payat. Luma at sira na rin ang kanyang balat ng hayop. Hindi maganda ang buhay niya. Pero sinabi pa rin niyang bibigyan siya ng masarap. Napakabuti niya talaga. Sa puntong ito, hindi alam ni Tianxia na wala pa siyang ginagaa. Pero nakuha na niya ang isang pusong puno ng pagmamahal. Habang naliligo si Tianxia, pinansin niya kung may magandang batong tabla. Gusto niyang gumawa ng kawali mula sa batong tabla. Kahapon, napansin niyang may mga isda ulit sa likod ng bundok. Nilagyan niya ng basket, hindi sigurado kung makakahuli. Kung makakang siya na batong tabla, pwede siyang magprito ng isda sa batong tabla. Sa kasamaang palad, hanggang dapit hapon. Nang sunduin sila ng asawa ni Shanhu, wala pa rin siyang nakitang kangkop.
Nabigo siya, marahil dahil ito ang oras ng pangangaso. At pagbabalik mula rito. Degdeg pa na nagdiriang pa rin ang laha sa harapan. Madami pa ding hayop tao sa gitna na dechibo. Nang makapasok sila sa tribo, naramdaman ni Tiangxia ang maraming tingin. Shanhu, anong nangyayari? Pinayagan mo bang umupo ang ibang babae sa likod ng asawa mo? Isang maitim at malyasog na Bobby. Tiningnan si Tianxia nang may pangungutya. Si Shanhu ay malamig na sumagot ng walang pakalinlangan. Wala kong pakialam. Hindi ko ininda. Hindi rin ininda ng asawa ko. Bakit ikaw pa ang may ganang magmalasakit? Nakakatawa talaga. Pero ang maitim na babae ay hindi pa rin tumigil. Zeno, tu? Bakit hindi ko pa siya nakita? Payat na payat. Panggit na panggit. Nasaan ang nasawae mo? Teka, naalala ko na. Hindi ba, tuyong nakatira. Sa dulo ng tribo. Yung walang gustong maging asawa. Shanhu. Isa ka sa pinakamakanta sa tribo. Bakit kasama mo? Ton panggit na, to. Si Pina ay nang uyam kay Shanhu. Sa puntong ito, si Shanhu ay galit na galit. Tinapik niya ang leon at sinanyasan itong ibabasiya. Si Tiangxia rin ay tumalon mula sa ibinabang leon. Pero hindi inasahan ni Tianxia. Napakababa ni Shanhu ay diretsong lumapit. Sa babaeng iyon at sinampal ito. Pagkatapos ay sinipa niya ito pabagsak, at umupo sa ibabaw nito para bagbugin. Napakili na yema pangyari. Ang asawa ni Pina ay agad sumulong para itulak si Shanhu. Si Quize ay mabilis na humarang. Puno enge. Galit ang MGA mata. Sa mundo ng MGA hayop, pwedeng MGA bobang magaway. Pero hindi pwede ang galalaking tumulong sa weyeng babae. Kapag may balik ang isa na sumali. Ang lalaki ng kabila ay agad haharong at makikipagaway. Awaying Bobby, anong pakialam ninyong MGA lalaki? Musha, anwe ni ginagawa mo? Hahayan montak lang akong bukbugin? Sumigo si Kina. Pero ang kasaba niyan si Musan. Sa sandaling ito ay hinawakan ni Kuise at hindi makakalaw. Si Shanu ay nakupo sa ibabo ni Kina. Awakong dalawang kame nito sa isang kame. Habang ang isa ay humahampas ang sampal sa magkapilang pisngi. Para sa bibig mo. Noon pa man, nainggit ka na sa akin. Hindi kayo pinansin. Akala mo ba natatakot ako sa no? Hindi ka o lang pinapatulan noon. Pero na yon, talagang sinusobraan mo na. Tingnan natin kung hindi kita bugbugin ngayon. Ako lang ang sinabi mo. Pwede pa. Pero nang sinabi mo pa si Tianxia. Talagang galit na galit ako. Si Shanhu ay bugbog sarado habang sinasabi ito. Talagang galit na galit siya. Sa sandaling ito, si Shanhu ay parang inang hayop na nandiyan galaga. Pinoprotektahan si Tiangxia na parang anak. Si Tiangxia ay natulala sa mga nangyayari. Si Shanhu ay mukhang mahinhin. Hindi naya inakalang gonito ito kalakas. Lalong dumami ang MGA nanonot. Agad lumapit si Tianxia at hinawakan ang braso ni Shanhu. Malakas na sinabi, Shanhu, tama na, tama na. Ay Neiko, tumaw ka na, tumaw ka na. Nanggilain si Shano. Natakot siyang mazaktan si Tiangxia kaya tumigil siya. Tumayo siya at malamig na tiningnan ang MGA nanonot. Nagmalupit na sinabi, miulan gayon. Si Tiangxia ay aking poprotektahan. Kung malamang kong may nangapi sa kanya. Lalaki man o Bobby. Hindi ko palalampasin. Sa sandali nito, si Tiangxia ay halos mayak na. Napakagaling nito. Anong cute na malit na hayop. Kakakilala lang, pero hinawa na niya ito para sa kanya. Narinig ang salita ng kanyang kasama. Tiningnan ni Kuise si Tiangxia sa galit. Kumunot ang wow. Nang tumayo si Shano. Agad lumapit ang MGA asawa ni China. Ava na hinawakan siya. Namagana ang buong mukha niya. Pero hindi inasahan. Na si China ay sinampal ang dalawa niyang kasama. Bawat isa ay binigyan nege isang sampal. Mga walang kwenta, hindi niyo man lang naprotektahan ang asawa niyo. Ang dalawang lalaki ay nagulat. Puno ang sakit ang mga mata. Hindi nila inakalang ganito ang gagawa ni Kina sa kanila. Nakita ito ni Shanhu at muling samulong. Agad inawakan siya ni Tianxia. Talagang galit na galit siya sa masamang babaeng ito. China, may sakit ka ba? Anong mga alit untunan ang hindi montak alam? Bakit sinisisi montak ang mga asawa montak? Malinof na ikaf ang unang knajing masama. Wala bang dahilan ang papbutbok ko sa'yo? O gusto mo pang bukbukin ulit? Matapang na sinabi ni Shanhu habang nakatitik sa kana. Natakot si Quina sa kanyang tinjin. Huminga siya nong malakas at tumalakad. Ang dalawang asawa ay tahimik na sumunod sa likuran. Pagkatapo na panjian niya ito,
Si Tiania ay nahihiyang sumaba pa sa hapunan. Kahit gaano kainit ang imbitasyon ni Shanhu. Tumanggi pa rin siya. Masaya na siya engeng araf. Pagbalik sa bae. Pumunta muna si Tianxia sa malit na sa pasalikot enge bundok para tingnan ang lagay. Maswerte na may isang isda sa beskit. May hapunan na rin siya noyong gabi. Mabilis na nilinis ni Tianxia ang isda. Bumalik sa bae. Nasimong magdiw na de kahoy para makaga na de apoy at ayho na de isda. Sa sandali nito. Sa labas na de chibo na de hari na de leong. Naramdaman engem gaya lalaki ang bahagyang presyon mula sa isang matas na antas na hayop tao. An punong tribo ate an kanyang anak na esi Hanchuan. Na siyang 7 tehatir na manggirigma. Agad tumigil sa pagkain. Papalabas na sana. Pero nakasalubong gang gayop taon nagdala ang gimensahe. Punong tribo. May hayop tao sa pintuan enge tribo na gustong makipagkita sa Ypsilono. Si Shishan at Hangquan ay nagmadaling pumunta sa pintuan ni J-Tribo. Sa sandaling ito, si Shishan ay Ypsilon labis na kinakabahan. Sa lakas na de pressing ito, mas mataas pa ang antas enge kalaban kaysa sa kanyang anak. Bakit kaya napunta rito ang ganitong malakas na hayop tao? Ange tension sa pintuan. Hindi alam ni Tianxia. Sa oras na ito, maingat niyang inihaw ang kanyang isda. Matapos maihaf ang isda. Si Tianxia ay Ypsilon nakayepo sa lupa at dahan-dahang kumakain enge inihaw na isda. Habang kumakin. Biglang narinig ang MGA yabak na papalapit. Si Tianxia ay Ypsilon mayos na kumakain na naga isda. Pero dahil sa biglang pagkagambala, tiningala niya ang dumating. Sa isang iglap, halos mahulog ang isda ni Tianxia sa lupa. Ang dumating ay si Xuanqi, ang ahas tao. Hindi inaasahan ni Xuanqi. Na makikita niya si Tianxia sa ganitong kawawang kalagayan. Ang payat na hayop na ito ay Ypsilon nakayepo sa lupa. Hawak ang isang inihof na tinik-tinik na hayop. Kinakain niya ito ng paunti-unti. Sa mundong ito, ang isda ay Ypsilon tinatawag na tinik-tinik na hayop. Ang MGA hindi makahuli ang biktima. At hindi kayang bumili ang pagkain ang MGA payat lang ang kakain nito. Ito ang pinakang uri na de pagkain sa mundo na de mahayop. Sa isang iglap, nazaktan ang pusonia. Si Shishan. Sa likuran ay natigilan. Malinaw na nagpadala siya ng karne rito. Bakit ganito pa rin kapayat ang babaeng ito? At napilitang kumain ng tinik-tinik na hayop para mabusog. Si Xuanqi ay talagang nagalit. Sa isang iglap, naglabas siya ng malakas na presyon. Ganito ba kayo magmalasakit sa mga babae sa tribo nyo? Babae pa siyang buntis. Pero hinayaan niyong kumain siya ng tinik-tinik. Sa presyong ito, si Shishan at Hanchuan na sumunod ay hindi makagalaw. Yumuko pa sila. Si Shishan, ang punong tribo, ay lubos na nagulat. Ang hayop taong ito ay siyam tatir na hayop tao. Si Hanchuan, nang makita si Tianxia sa unang tingin, ay natulala rin. Paano nagkaroon ng ganito kapayat na babae sa tribo? Kaava na kailangang kumain ni chinik-chinik na hayop para mabuhay. At buntis pa siya. Naisip niyang kailangan niyang suriin ang tribo. Dahil sa kanyang abala sa pag-akyat ng antas. Hindi niya napanggalagaan ang tribo. Kaya naging ganito kahirap ang buhay ng isang babae. Xuanqi. Bilang isang hayop na palaging nag-isa sa paglalakbay, hindi niya kailanman naisip ang pagkakaroon ng anak. Kaya nang mangyari iyon noon, nang manghuli siya at bumalik nang hindi niya nakita. Wala siyang naisip. Pero ngayon, nakita niya ang kalagayan niya. Nagsisi siya kung bakit hindi niya hinanap noon. Nini, bakit ka nandito? Tianxia. Nahihiya siyang nagsalita ng pautal-utal. Ano ang ginagawa niya rito? Parang gusto siyang sumbatan. Narinig niya ang kanyang salita. Binawi ni Xuanqi ang presyon. Mabilis siyang lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Pagkatapos, inilagay niya ang kamay sa tiyan niya. Dahan-dahang nagbigay ng enerhiya. Si Tianxia ay biglang naramdaman ang ginhawa. Nabawasan ang gutom. Pagkatapos, si Xuanqi ay naglabas ng kalahati ng malaking karne ng hayop mula sa espesyo. Sinabi niya sa punong tribo, "Bigyan mo ako ng maganda at malaking kuweba. Ihanda mo ang lahat ng gamit. Pagkatapos, tawagin mo ang manggagamot ng tribo niyo agad." Tiningnan ni Shishan ang malaking karne ng hayop at nagulat ang mga mata. Ito ang karne ng higanteng baka mula sa gubat ng hamog. karning hayop na may enerhiya. Pero hindi tinanggap ni Shishan ang karneng ito. May plano siya. Ngayong buntis ang babaeng ito. Sigurado siyang mananatili ito sa tabi ng babae. Kaya mananatili rin siya sa tribo. Kung may siyam tatir na hayop tao ang tribo. Ang tribo ng hari ng leon. May tuturing na pinakamalakas na tribo sa gubat na ito. Si Tianxia, mula simula hanggang wakas, ay tulala. Bakit nandito ang hayop taong iyon? Bakit bigla siyang yakap? Bakit yumuyuko ang punong tribo sa kanya? Habang kumakain siya ng isda. Narinig niya silang nagsasabi ng buntis. Biglang tiningnan ni Tianxia ang kanyang tiyan. Anong buntis? Bahagyang nanginginig siyang nagtanong. Anong sinabi mo?
Buntis ako? Naramdaman ni Chuanqi ang panginginig ng kanyang katawan. Mas hinigpitan niya ang yakap sa kanya. Sumagot siya. Aking anak, 3. Si Tianxia ay natulala at nawalan ng malay. Bago siya himatayin, isang salita lang ang nasa isip niya, tapos na. Nang magising si Tianxia, isang matandang babae ang nasa harap niya. Hinintay siyang magising habang hinahawakan ang kanyang pulso. Si Wei ay medyo nagulat. Ang sobrang payat na babaeng ito ay may napakalaking kakayahang magpalahi. May 3 buhay sa loob ng kanyang katawan. Nang makita siyang gising, si Wei ay ngumiti ng mahinahon kay Tianxia. Pagkatapos ay sinabi, maganda ang pag-alaga mo sa mga anak mo. Malusog sila. Bibigyan kita ng gamot. Uminom ka nito sa loob ng 4 na araw. Mabuti ito para sa'yo at sa mga anak mo. Si Tianxia ay medyo nalungkot. Sabi niya sa sarili kung bakit palagi siyang gutom ng mabilis. Kumain siya ng marami pero hindi tumataba. Kaya pala, kinakain lahat ng mga nasa tiyan niya. Sa susunod na segundo, Ang matandang Wei ay gumiti at sinabi sa kanila. gusto niyo bang magpatata? Pwede ko kayong tatakan. Bago pa makapagsalita si Tianxia, para magtanong kung ano ang tatak. Agad sumagot si Chuanqi, tatakan mo. Sa huli, si Tianxia ay natatakan ng hindi niya lubos na naiintindihan. Pagkatapo nere patata. Lumita ang tatak nere ahes sa kaniyang dibdib. Sa dibdib naman ni Chuanqi ay nadagdagan ang tatak ng kuneho. Si Tianxia, nang hindi niya lubos na naiintindihan. Najing hayop na may asawa. At ang kanyang asawa ay napakalakas pa. Pero, Nang malaman ni Tianxia na 3 maliit na ahas ang kanyang dinadala, muli siyang natulala at nahimatay. nang muling gumagising si Tianxia. Nasa isang hindi pamilyar na kuweba na siya. Nakahiga siya sa malambot na damuhan na puno ng halimuyak. Ang kaniyang gaya gamit ay maayos na nakalagay sa gilid. May malaking batong mesa rin sa kuweba. Sa ibabaw nito ay maraming prutas. Kabilang dito ang mga kilala niyang badang mansanas at Paris. Sa sandaling ito, narinig ang sigaw ni Shanhu sa labas ng kuweba. Tianxia. Tiania, gising ka na ba? Lumabas si Tianxia ng kuweba. Nang makita siyang lumat, Masaya si Shanhu na lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. Sinabi, ang kuwebang ay tiyo. Gusto mong takbea? Ako. Ang nagayos nito para sa'yo. Narinig kayo kay Hanchuan na bibigan kang kuweba. kaya nagboluntaryo akong ayusin ito. Salamat. Maganda ang tinitirhan ko. Gusto ka o ito. Numiti si Tianxia aban sinasabi. Bigla si Shanhu ay lumapit. May pilyong sinabi sa kanya, makaling ka naman. Tiania, nakahanap ka ng ganito kalakas na sa mula ang gaon, alang manggangahas na pihin ka. Sabihin na lang natin. Pwede ka nang magmalaki sa gubat na itiyo. Kahit sa Timog Continent, pwede kang magmalaki. Seryoso si Shanhu abang sinasabi ito. Narinig ito ni Tianxia at nasip sa sarili. Ganito ba talaga kalakas? Biglang hinila siya ni Shanhu patungo sa kuweba sa gilid. Habang sinasabi, gutom ka na ba? Zinabi ng azawa montak sa amin. Ngayon, sumapay ka muna sa akin kumain. Kumain ka ng marami. Bindiang ako nade asya mo nade malaking kang nade hayop. Sabi niya, babalik siya para kumuha ang gagamit at ipinagbilin na alagaan kita. Si Shanhu ang kapitbahay mo. Maganda yan. Pagdating sa bahay ni Shanhu, 4 na lalaki ang nagluluto at nakaayos. Nang makita silang pumaksok, ang asawa ni Shanhu na si Kui na nakita niya noon ay agad sinabi, Shanhu, pwede nan magsimula ang hapunan. Agad nila ni Shanhu si Tianxia para maupo. Ang iba pang 5 asawa ay umupo sa gilid. Habang kumakan. Najing ganito ang eksena. Ang mga asawa ay nagsisilbi kay Shanhu. At si Shanhu naman ay inalagan si Tianxia. napatasin ang bagaga rito. Ang gayong gabi, inihof na karne ang kinain nila. Tulad din ni dati. Walang klase ang karne. Medyo maabaho pa no. Pero pinilit pa rin ni Tiania na kainin na itiyo. Tiningnan ni Tiania ang mga gamit sa bahay ni Shanhu. Mukhang lahat ay inihak. Hindi pa nila alam kung paano magluto ng pagkain. Sa susunod na segundo, seryoso si Tianxia na nagsalita. Tuduan ko kayo nade bagong paran nade pakay. Pero una, kailangan natin ng batong kaldero. Kung may batong kaldero, pwede tayong maguto nade pakay. Pwede tayong magluto ang gisabab para mainitan ang katawan. Napakabuti nito para sa lamig. Sa mga salitong ito, lahat ang hayop na naroon ay lumiwanag ang mga mata. Menitan ang katawan sa lamig. Napakaganda nito. Tianxia, ano ang batong kaldero? Sa tanong ni Shanhu, hindi niya alam kung paano sasagot. Ang gumatay si Tianxia at sinabi, mamaya malalaman mo. Sa mungkay ni Tianxia, dinala niya si Shanhu at ang kanyang mga asawa.
Sa tabi ang getelan kung saan sila nalaygonon. Inutusan ni Shanhu ang kanyang mga asawa. Nadalhin sa pampang ang dalawang malalaking bato. Na itinuro ni Tiania. Pagkatapos, sinimulan ni Tiania na utusan sila. Si Yingfeng ay nagsimulang gumawa nege batong kaldero. Kaya, dalawang napakagandang batong kaldero ang natapos. Habang ginagawa ito, Nakakita rin si Tiangxia ni Jesili at luya sa paligid. Ang malit na sili sa mundo ang hayop ay psilon napakalaki. Isang sila ay kasing laki nege tatlong dalir niya. Ang luya naman ay hindi na kailangang sabihin. Napakatla nerde amoy nerde luya. Isang piraso nito ay kasing laki nege pakyan. Sa sandali nito, si Tiangxia ay psilon labis na nasasabik. dahil may luya. Pwede na siyang kumain ang karne na walang amoy. Ipinaliwanag ni Tianxia kay Sano. At sa kanyang mga asawa ang dalawang halamang ito. Pagkatapos, binala nila ang mga natapos na batong kaldero, Shili. At luya pabalik sa bahay ng walang tigil. Sa isang seryen mga agbang ni Tiangxia. Isang mabanggong sabo nerde kan sa batong kaldero ang natapo. Bindihan ni Tianxia ang bawat hayop nerde isang mangkok nerde sabo nerde kan. Lahat sila ay nagsabi na ito ay bago sa kanila. Sinubang nerde lahat ang isang kagat nerde sabo. Pagkatapos ay nanlaki ang mga mata. Walang amoy ang karne. Napakazariwa pa, Tiangxia, napakagaling muntak. Marami kang alam. Si Sanyu ay uminom nerde sabo nerde kan. Habang tinitingnan siya ng may paganga. Pagkatapos, tinuruan pa ni Tiania ang paggaan na galenges. Kang walang langges, paano magiging mabango ang pagkain? Ang pagrito nerde kan ay madikit sa kawali. Ang langgit ay gawa mula sa pinakantang bagagi nerde kan nerde hayop. Sa pagkaprito nito, ang amoy ang langis ay psilon nakapanggigil sa mga hayop. Sa uli, ginami ni Tiangxia ang bagong priton langi ng hayop. Nakprito siya ang malambot na karne. Nilagyan ang kunting asin at sili para sa lasa. Ang grupo ng mga hayop ay kumain ng labis na nasiyahan. Hindi nila inakalang ganito kasarap ang karne. Ang gayon lang nila napagtanto kan gaano kahirap ang buhay nun. Tiangxia, napakagaling muntak. Ang sarap nerde ken ko. Si Shanhu ay psilon busok na busok. Ngayon lang siya nakaki ang ganito kasarap na pagkain. Walang amoy ang karne. Malambat at mabango. Napakagaling muntak talaga, Tiangxia. Tiningnan ni Tianxia si Shanhu at ang gumatay bilang sagat. Kung gusto mo, kumain ka pa. Pagkatapo, sinabi niya sa mga asawa ni Shanyu. Gusto ni Sanu ang kain. Dapat kayong matuto ng mahimbing. Ang ilang lalaki ay sunod-sunod na tumango. Matapos ang abalang araf. Si Tiangxia ay psilon napagod na rin. Matapos kumain at mabusog, nagsimula siyang antukin. Kaya bumalik siya sabay. Ang mga banti e talagang natutulog agad sa kama. Si Tiangxia ay natulog hanggang hating gabi, kalahating gising. Naramdaman niya ang isang tao, sa tabi niya nanyakap siya. Hinimas pa ang kanyang tiyan. Pero masyado siyang antok. Agad siyang natulog ulit. Kinaumagahan ng magising. Napabuntong hininga si Tiangxia sa bihirang mahimbing na tulog. Umupo siya sa damuhan at nagunat. Pero biglang napansin. Hindi na siya nakasuot ng balat ng hayop mula kahapon. Ngayon, ang suot niya, parang damit na pambabae at maikling palda. Pero ang material ay parang buhangin, puti at malabuhangin. Mas comfortable ito kaysa sa balat ng hayop at malamig pa. Biglang natigilan si Tiangxia. Hindi kaya pinalitan siya ng hayop na yon. Asawa ko siya. Normal lang, inaliw ni Tiangxia ang sarili. Pagkatapos, inayos niya ang kama at lumabas. Sa sandaling ito, si Shanhu at ang kanyang mga asawa ay nakaupo sa labas ni Jekueba. Ang kanyang gazawaran ay narun, natututo mula sa kanila. Natututo ng ano. Natututo kan paano alagaan ang asawa. Si Xuanqi ay bumalik kagabi. Nang bumalik siya, matagal nang natutulog si Tiangxia ng mahimbing. Sa sandaling ito, napansin ni Tiangxia. Napakaguwapo talaga ng asawa niyang ito. Sa unang pagkikita at nitong dalawang araw. Hindi niya masyadong pinansin. Sa unang pagkikita, kakadating lang niya sa katawang ito. Natatakot pa siya, wala siyang panahon para humanga sa guwapo. Sa pangalawang pagkikita, kasama ng punong tribo siya nang dumating. Kumakain siya noon. Biglang nakita siya at nagulat. Akala niya ay nanghihiganti siya. Hinigantihan siya sa pagtakas niya. Sa mundo ng hayop, may hindi nakasulat na batas. Kung ang lalaki ay nakakita ng babae sa labas, kung walang asawa ang lalaki, ang babae ay magiging asawa niya. Hindi may kakailanan gayon. Tinitingnan niya ng mahimbing. Ang asawa niyang ito ay guwapong-guwapo. Bakit hindi niya napansin noon? Matanggos ang ilong.
Mahabang itim na buhok hanggang baywang. Matatalas ang mga anggulo ng mukha. Puno ng magagandang linya ng kalamnan ang katawan. Mukha itong demonyo ng espada. Katawan na parang mula sa comics. Hindi sinasadya, napatingin si Tianxia sa isang bahagi. Kung hindi siya nagkakamali. Kung tama ang naalala niya. Dalawa ang naroon, si Tianxia ay lihim na namula. 20 taon siyang single sa ika-negatibo, 21 siglo. Sino ang makakapagsabi? Nasa mundong ito ng mga hayop, sa loob lang ng 20 araw. Magkakaroon siya ng napakagwapong asawa. Biglang may tumulo sa kanyang bibig. Akmang hahawakan ito ni Tianxia. Pero sa isang iglap, nasa yakap na siya ng lalaki. Tiningnan ni Shanhu ang pintuan ng kuweba na biglang nawala ang tao. Sumigaw siya sa gulat, pero bago pa man siya makasigaw. Navala na Zina Tianxia. Naisip niya sa puso. Ito ba ang bilis ng siyam-tatir na hayop tao? Sa isang iglap, dinala ni Xuanqi si Tianxia sa harap ng manggagamot. Doon niya napansin ang dugo sa kanyang kamay. Mali, paano nangyari na dumugo ang ilong ko habang tinitingnan ang guwapo? Si Xuanqi ay niyakap siya. Nag-alala at natatakot na sinabi sa manggagamot. Tingnan mo siya ng mabilis. Bakit biglang dumugo? Si Tianxia ay nahiya at gusto nang magtago sa butas. Hinila niya ang braso niya at mahinang sinabi, wala akong sakit. Medyo nasasabik lang ako. Nasasabik saan? Nagtataka si Xuanqi habang nagsasalita. Puno pa rin ng pag-alala ang mga mata. Sa sandaling ito, si Tianxia ay puno ng linya sa ulo. Ang mga hayop sa mundo ng hayop ay mahirap kausapin. Naisip ni Tianxia. Sa huli, namumula siyang nagapawa pababa enge ulo sa kanya. Sa tenga niya mahinang sinabi, ako. Nasasabik lang ako dahil napakagwapo mo. Kaya medyo nasabik ako, wala akong sakit. Bumalik na tayo ng mabilis. Narinig ni Xuanqi ang kanyang salita at napatawa ng bahagya. Ngayon lang siya nakarinig. Nang hayop na dumugo ang ilong dahil sa paghanga sa kagandahan. Kasabay nito, hindi niya napigilan ang ngiti sa labi. Tiningnan ng manggagamot ang pakikipag-usap ng dalawa. Ngumiti ng mahinyon. Maganda ang pag-ibig na mga batang hayop. Nakakatuwa. Nandito na rin kayo. Tingnan ko na rin. Mahinahon na sinabi ng manggagamot. Si Xuanqi ay masunuring nayakap siya at lumapit. Si Tianxia rin ay masunuring inabot ang kamay para suriin ng manggagamot. Ang katawan mo nun ay kulang sa pagkan at napinsala. Degdeg pa na may mga enak kananggaon. Alam mo rin na malaki ang kailangan ng mga anak sa tiyan. Dapat mong siguruhin na busog ka araw-araw. Ang gamot na binigay ko noon, dapat inumin mo araw-araw. Hindi pwede kahit isang araw na mahinto. Napakapayat muntak ngayon dahil kulang ang enerhiya. Mabung bata, kailan mong kumain ng marami? Basta hindi masyadong sobra. Ang mga salitang ito nege manggagagamot ay para sa dalawa. Lola, ibig muntak bang sabihin. Ang kinakain ko ngayon ay hindi pa rin sapat. Lahat ng kinakain ko ay nasisipsip ng mga anak. Kaya hindi ako tumataba, ganito ba yon? Nagtanong si Tianxia. Binawi ni Wui ang kamay at tiningnan siya ng mahinahon. Pwede mong intindihin ito ng ganoon. Ang asawa mo ay psilon mula sa lahi ng Xuanwang na ahas. Ang ganitong uri ng hayop ay napakalakas ng kakayahan. Kahit mga anak pa lang, kailangan na nila ng maraming enerhiya. Kung kulang ang nasisipsip, sisipsipin nila ang enerhiya ng ina. Pero huwag kang masyadong mag-alala. Napakalakas ng asawa mo. Hindi mo kailangang mag-alala sa pagkain. Pero, huwag mong kamuhian ang mga anak dahil sa kanilang hindi sinasadyang pagsipsip. Ang mga anak na kinamumuhian ng ina. Malamang na maging depektibo kapag isinilang. Kapag sapat na ang enerhiya mo. Kapag nasipsip na ng mga anak ang kailangan, tataba ka rin. Kaya kailangan mong kumain ng marami. Kasabay nito, mas hinigpitan ni Xuanqi ang yakap. Sa sandaling ito, kinakabahan at natatakot siya. Sa wakas, napagtanto niya ang katotohanan. Hindi natural ang kanilang pagtatalik. Pinilit niya ito. Naramdaman ni Tianxia ang kamay ng lalaki na humihigpit. Akala niya ay nag-alala ito na baka kamuhian niya ang mga anak. Inilagay niya ang kamay sa kamay ni Xuanqi. Tiningnan siya at sinabi, huwag kang mag-alala. Hindi ko kamumuhian ang mga anak. Mga anak ko sila. Minamahal ka o sila kahit paano. Narinig niya ang kanyang salita. Namula ang mga mata ni Xuanqi. Medyo sumakit ang ilong. Mahinang sumagot siya. Napakabuti niya. Pabalik, naglakad sila. Niyakap niya si Tianxia sa kanyang dibdib. Pakiramdam ni Tianxia ay parang may namiss siya. Matagal niyang naisip bago napagtanto. Hindi niya alam ang pangalan ng asawa niya. Hindi mo pa sinabi sa akin ang pangalan mo. Talagang kakaiba na nabuntis ako. Hindi ka o man lang alam. Kung ano ang pangalang nerde ama nerde ma anak ko. Sabihin mo, makatwiran ba ito? Si Tianxia ay nagsimulang magmalabis. Narinig ni Xuanqi ang kanyang reklamo. Ngumiti ang kanyang labi. Kaya muli siyang nagpakilala ng formal. Mali ka o, hindi ka o nagawa ng tama. Ako si Xuanqi. Siyam-tatir na hayop tao. Ang anyo ko ay ahas. Ako si Tianxia. HMM.
Alam ka o na alam Montag. Paano mo nalaman? Narinig ito ni Chuanqi at muling napatawa ng bahagya. Si Shanhu ay palaging tinutukoy kang Chansya. Paano ko hindi malalaman? Nung pinalitan ang kuweba. Sinabi niya sa akin na kaibigan mo siya. Tumulong siya sa pagtingin kung ano pa ang kailangan. Hinayaan ko siyang tumulong. Pagkatapos, hiniling ko rin sa kanya na alagaan ka. Narinig ang sagot ni Chuanqi. Naramdaman ni Chansya na nagsisimula na siyang maging bobo dahil sa pagbubuntis. Bakit siya nagtanong ng ganitong simpleng tanong? Matigas ang tingin ni Xuanqi. Bagyang ginikpitan ang yakap sa kanyang dinadala. Pagkatapos, may guilt na boses na nagsabi, pasensya na. Mali ko ang pagpilit sa'yo ng pagtatalik. Pero gusto kong magpaliwanag. Hindi ko sinasadya noon. Sa gubat ko napulot ka. Isang hininga na lang ang natitira sayo. Mahalaga ang mga babae. Hindi ko alam kung mabubuhay ka pa. Pero alam ka o. Kung iwan kita sa gubat, sigurado kang mamamatay. Kaya dinala kita sa aking kuweba. Noong araw na natulog tayo, lumabas ako para manghuli, may hayop na medyo matalino. Matagal ko siyang nilabanan. Hinabol ko siya hanggang sa isang lugar na puno ng pulang bulaklak. Puno ng halimuyak ng bulaklak ang hangin. Mula ako sa ibang kontinente. Hindi ko pa nakita ang bulaklak na ito. Kaya hindi ko pinansin. Pagkatapos manghuli, bumalik ako sa kuweba para matulog at magpahinga. Pagkatapos, nangyari ang bagay na yon. Ngayon, nang manghuli ako kasama si Yingfeng. Muli kaming dumaan sa dagat ng bulaklak. Tinanong ko siya. At nalaman ko na ang bulaklak na ito ay tinatawag na yuking na bulaklak. Ang halimuyak nito ay may epekto ng pagkaakit. Karaniwang kinukuha ng mga hayop-tao ang isa o dalawang bulaklak para gamitin sa pagtatalik. Pero marami akong naamoy noon. Si Xuanqi ay lalong mahina ang boses habang nagsasalita. Kaya pasensya na, Chansya. Huwag mong kamuhian ang mga anak, Sage. Napakalakas ka o. Kaya ko kayong buhayin kasama ng mga anak. Medyo nanginig siya habang nagsasalita. Inilibing niya ang ulo sa balikat ni Chansya. Naramdaman ni Chansya ang basa sa kanyang balikat. Hinawakan niya ang ulo niya. Mahinahong sinabi, AMM. Alam ka o na. Baka dapat pia kitang pasalamatan. Iniligtas mo rin ang buhay ko. Zabi ka o na kanina. Hindi ko kamumuhian ang mga anak. Mga anak ko sila. Sinong ina ang magkakamali sa anak? Tingnan mo ang pagkikita natin. Baka hinintay ng Diyos ng hayop na malapit na akong mamatay sa labas. Nakita mo ako at dinala sa kuweba. Binigyan mo pa ako ng pagkain. Pagkatapos, binigyan kita ng mga anak. Baka ito ang kapalaran. Sa tribo, walang gustong maging asawa ko. Baka naawa ang Diyos ng hayop sa akin, kaya ipinadala ka. Narinig niya ang kanyang salita. Itinaas ni Xuanqi ang ulo. Pula ang mga mata. Puno ng hindi may paliwanag na damdamin. Sa sandaling ito, lihim siyang knenje ko sa puso. Sa buong buhay niya, olagon at mamahalin niya ito. Hindi niya hahayaang masaktan siya. Nararapat ito rito. Sa daan pabalik, nakakuha sila enge mereming tingin. Sinong makakapagsabi na ang pinaka-hindi gusto sa tribo? Ang pinakapayat na babae. Magkakaroon ng isang malaalamat na mataas na antas na asawa. At magbubuntis pa ng 3 anak. Ang pagbubuntis ng 3 anak ay nagpapakita ng napakalakas niyang kakayahang magpalahi. Hindi madali ang pagbubuntis sa mundo ng hayop. Hindi palaging nabubuntis ang babae sa bawat pag-ibig. Ang lakas ng isang tribo. Nakasalalay kung malalakas ba ang mga lalaki. At kung marami bang babae. Ang malakas na lakas ay nangangahulugang sapat na proteksyon. Makakaakit ito ng mas maraming sumali. Kapag marami sa tribo, natural na unlad ito. At kung maraming babae, nangangahulugan itong malakas ang kakayahang magpalahi ng tribo. Makakaakit ito ng mas maraming lalaki. Dahil bihira at mahalaga ang mga babae, lahat ng lalaki ay gustong magpalahi. Ang malakas na proteksyon ay umakit ng MGA hayop na sumali. Ang MGA babae ay umakit ng MGA lalaki. Kapag maraming lalaki, lumalakas ang twersa. Kapag may MGA anak, ang mga anak ay lalaki rin. Lahat nege ito ay makakasuportahan. Ito ang mundo ng Gim Gayop. Talagang hindi siya dapat malitin. Noon sa seremonya enge pagtanda, walang pumili sa kanya. Sino enge makakapagsabi na sa ganitong kapayat na katawan? Matbunbin siya na detalo sa isang pagkakan. Ay tiyo ba ang 90 tir na hayop tao? Napakagwapo, maganda ang itsura at malakas pa. Anong swerte enge hayop na ay tiyo? Kan alam ko lang na ganito kalakas ang kakayahan niyang magpalahi. Noon pa sa seremonya enge pagtanda, pinili kayo na siya. Pero na yon, samgabulungan. Si Tiang siya ay bumalik sa pintuan enge kaniyang kuweba. Pero pagdating sa pintuan, napansin niyang puno na yema hayop ang harap na ye kaniyang kuweba. Si Tiania ay puno enge pagtataka. Bakit maraming hayop ang nasa pintuan niya? Dahan-dahang siyang lumapit sa pintuang na ye bahay. Pero pagdating sa pintuan, nakita niya ang eksenang ito. Para ipaalam sa iba na magkita sa tabing kilok.
Si Swanky naman ay kumuha ng isang bungsupot ng mga espiritu. Inilagay ito sa kamay ni Tiangxia. Si Tiangxia. Tiningnan ang batong ito na may asul na liwanag. Nagtataka siya nagtanong, ano ito? Tiningnan niya ang kanyang nalilitong mukha. Navasiksuanekwi sa kanya. Isang Bobby. Hindi man lang alam kung ano ang espiritu. Uteo ay tinatawag na espiritu. Ito ang pera na ginagamit sa mundo NGMGA hayop. Kapag nanghuli kami, May mga hayop na may ganitong espiritu sa katawan. ipinaliwanag ni Swanky. Ang asul na espiritu. Ang antas NG hayop na iyon ay katumbas NG 3RD tir na hayop tao. Ang lila na espiritu ay katumbas NG 5 tehatir. Ang itim na espiritu ay sinasabing katumbas NG 12 tehatir. Sa MGA kontinenteng nalakabea kayo. Huwag nong sabihing 12 tier. Dalawa lang ang 9 tehatir na hayop tao. Isa na ako rito. Ang pakakyat ng anta ng hayop tao ay lalong mahirap sa tas. Kaya sa kontinentong ito, pwede kang magmalaki. Dahil wala akong katulad. Narinig ni Tiangxia ang kanyang sinabi. May halo-halong damdamin ang bumalot sa kanya. Sino NG makakaintindi? Ang sinabi niyang pwede kang magmalaki. Dahil wala akong katulad ay talagang nakakakit. Hindi niya naintindihan kung ano ang espiritu. Pero sa sandaling gito, gusto niya lang galikan. Swanky, ibaba montak ang ulo montak. Masunurin si Swanky na ibinaba ang ulo. Sa susunod na segundo. Isang mainit na labi ang dumampi sa kanyang labi. Biglang humikpit ang kanyang katawan. Pagkatapos, binuat niya si Tiangxia. Pinawalim ang halik. Nang tumigil ang dalawa. Pareho silang namula ang mukha. Aalis na tayo. Baka maghintay ng matagaw si na Shanhu. Mabilit silang nakaren sa tabi ng talon. Si Tiangxia ay tumayo sa gilid. Sinimulan niyang gabayan ang leha na maganap ang tamang bato. Para gabing batong kaldero. Nan makahanap ang leha ang angkop na bato. Si Yingfeng ay nagsimulang magturo nege pagputol. Si Tiangxia ay nagpawapaliwanag sa gilid ang mga teknik sa pagpaputol. Sa ganitong paraan, nagtulungan sila. Bawat isa ay nagkaroon nege makinis na batong kaldero. Tiningnan ni Tiania ang mga malalaking puno sa tabing tubig. May idea siyang nabuo. Medyo mabigat pa rin ang batong mangkok. Kung kayo'y namangko, mas maginhava. Tinanta niya ang malaking puno sa harapan. Sapat na ito para gawing mangko NG laha. Azava, putulin montak ang punong iyon mula rito. Pagkatapos, hatiin montak ito. Iba pang gayop, lumayo kayo, asaba kao. Ano ang Azava? Bagamat nagtataka si Swanky. Alam niyang siya ang tinutukoy ni Tiangxia. Kaya bahagyang itinaas niya ang kamay. Isang manipis na talim ng yelo ang mabilis na lumipat. Ang malaking puno ay bumagsak ng malakas. Pagkatapos, si Tiangxia. Inutusan ang kanyang asawa na hatin ang puno. Sa iba't ibang klaki ng piraso. Habang inutusan si Yingfeng na gawing kahoy na mangkok tulad naga batong mangkok. Lahat ng hayop ay natula sa bilit. Isang set ng kagamitan sa pakay ang natapo. Bawat kagamitan ay makinis na hinasa. Nakita niyo na ba? Alam niyo na ba kan paano gawin? Kaya simulan niyo na. Mag-usap kayo kung ano kalaki ang gusto niyo. Hindi may kakailan na si Swanky ay nagulat. Hindi naya inakalang pwede itong gawin. Napakaling na kaniyang asa. Nang matapo ang lahat sa paggawa na kagamitan. Plano na sanang bumalik ni Tiania sa tribo. Biglang isip, paano ang ginyong tubig sa araw-araw? Kung nauhaw kayo sa gabi, ano ang gagawin niyo? Ipapakuha kayo lang sa kayo ang tubig. Kung nauhaw sa araw, dito kami uminom. Kasabay ng pag-inom, naliligo rin kami. Kung nauhaw sa gabi, kukuha ang asa ko ng tubig? Iba't ibang babae ang sumagot ng sabay-sabay. Natikfas ang bibig ni Tiangxia. Napakahina nito. Tuwing gusto ng tubig, kailang tumabo sa ilot? Mauhaf ang mga asawa ng matagaw. Kung ganoon, turuan ko kayo kung paano gumawa. Kasangkang para makimbak ng tubig, para mas madali ang gipaginom niyo. Sa susunod na sandali. Muli niyang hinayan si Yingfeng na gumamit naga parehong paran. Ukayin ang hit na ang gikaoy para gabing balde. Kaya lumabas ang hugis ang malaking bold na kay Howie. Pagkatapos ay hinasa ito ni Tiangxia. Inutusan pa niya silang nagatakip. Etchizan sandok na kayoy para kumuha ng tubig. Mabilis na natapos ang isang malaking balde para sa tubig. Pagkatapo, ipinaliang ni Tiangxia ang gamit na banda. At nagpakita rin siya sa lahat ng demonstrasyon.
Nang makita Nejema hayop ang demonseng ni Tianxia. Naramdaman nilang napakatalino talaga ni Tianxia. Sa inaarap, kapag kailangan ng tubig para uminom. Hindi na nila kailangang pumunta sa tabing tubig. Kapag naubos ang tubig, kukuha lang ulit sila sa tabing tubig. Matapos ang demonstration, nagutom na si Tianxia. Matagaw na siyang gutom. Naisip niyang hintayin ang leha na matapos bago bumalik. Pero nayon, hindi na niya kaya. Tiningnan niya ang lalaki sa tabi niya. Gutom na ako. Gusto ko na pritangkan. Narinig ito ni Swanky. Agad niyang binuhat si Tianxia pabalik sa kuweba. Sa sandali nito, si Tianxia ay nasa bahay. Kumakain na masarap na pritong. Kang baka. Muli siyang napahanga. Ang kalidad kang sa mundong ito ay talagang napakan. Tulak kanan ito. Tinatawag nila itong karne mo na baka. Talagang mataba at malambat. Sa nakarang buwe, marami siyang natikmang steak. Pero wala pa rin tatalo rito. Mukhang gusto montag talaga ang kaneng ito. Siksuanek ay binabaliktad ang karne sa kawali. Habang tinitingnan siya at ngumanjiti. Mukha siyang nasasiyahan habang kumakin. Napakasa kanan ito. Mataba at malambat. Kung ganon, bukas, huhulihin ko pa para makakain ka ng marami. Tinanyo ang guwapong lalaki sa harapan. Abang piniprito ang karne para sa kanya. At sinasabi ang MGA salitang sa tingin niya ay matamis. Biglang naramdaman ni Tianxia na ang MGA hinirap nun ay hindi nasayang. Talagang maganda ang pagkakaroon ng asawa. Pwede siyang mabuzo sa bawa pagkan. Si Tianxia ay masarap na kumakain. Sa hindi niya alam. Sa labay anti-anting du madami ang MGA ayop. Sa sandaling ito, pumasok si Shanhu. Tianxia, kumusta ang kain montag? Busog ka na ba? Nasa labas ang leha, naghihintay. Pagkabusog mo, lalabas ako para sabihin sa kanila. Tiningnan ni Tiania ang itsura ni Shanhu. Hindi naya mapigilang matawa. Para siya mali na araw. Palaging puno na enhiria. Hindi nagtagal, napuno rin ng lakas si Tianxia. Matapos utusan ang leha. Sinimulan ni Tianxia ang class tangkol sa pagkan MGA ayop. Una, ipinakita niya sa lahat kung paano magprito karne. Pagkatapo, ipinaka niya din kung paano maguto sabon kan. Sa sandali nito, naramdaman ni Tiania na may talento siyang maging guro. Para siyang guro sa kindergarten. Gusto niyang matawa sa sarili. Kahit na ang mga hayop tao sa harap niya ay matatangkat at malalaki. Pero nayon, parang mga bata silang balanggalam. Isa-isang nakinig ng mahimbing. Ang kapaligiran ay puno ng kasiyahan. Matapos magturo ng isang gapon, nagsimulang gantukin si Tianxia. Natapos na rin ang pagtuturo, sinabi ni Tianxia na magpapahinga. Sa susunod na segundo, binuhat siya ng pahiga. Siksuanekwi ay agad siyang binuhat patungo sa kuweba. Pagkatapo, manga siyang inilagay sa damion. Matchalog kanong mahiming, tuwajin mo ako kang may kailangan. Gusto sanang magsalita ni Tianxia. Pero sa susunod na segundo, natulog siya agad. Tiningnan ang kanyang natutulog na itsura. Mainit ang puso ni Swanky. Muli niyang binigyan ng enerhiya ang kanyang tiyan. Kapag sapat ang enerhiya, matatahimik ang MGA anak. Hindi nila sisipsipin ang enerhiya niya. Nang bumalik si Xuanekwi sa labas. Tinulungan na ang leha ang maglinis. Lahat ay malinis na nahugasan. Bawat hayop ay masaya. Nagaanda nang gumuwi para magluto. Si Tianxia ay mahimbing ang tulog. Nang mading siya, umaga na ang susunod na araf. Si Xuanekwi ay kakabalik lang mula sa panggangaso. Kakapasok lang sa kuweba nang makita siyang gising. Bakit gising ka nang ganito kaaga? Siguro natulog ako ng maaga kahapon. Kaya maaga rin akong nagising ngayon. Sumagot si Tianxia. Hindi montag pa napansin. Lalong humaba ang tulog ko. Para nilalong lumaki rin ang kain ko. Tiningnan ni Tianxia si Swanky at nagtanong. Normal lang na mahaba ang tulog mo dahil buntis ka. Lumalaki rin ang kain montag, normal iyon. Hindi pa no ay tiyaw masadong meleki. Pagkatapos NG 45 araf, lalo pang lalaki ang kain montag. Gaano katagal bago ko mailwal ang mga anak? Naisip ni Tianxia nung kung ano ang pakiramdam NG mogningina. Pero hindi niya inakalang makihingi na siya. At 3 ahas pa ang mga anak. Ang pagbubuntis ng mga anak ay mahigit 2 buwan. MGA 70 raw siguro. Pagkapang ma anak, kailan ko nang mag-inkubat? MGA 60 raw rin siguro iron. Sinabi ni Swanky.
Matapos sabihin ang MGA salitang kay Tio, bigla niyang napagtanto. Ngayon, si Tianxia ay siya lang ang kasadya. Kapag nangganak na ang MGA anak, kailangan niyang makingkubait. Sa oras na iyon, hindi niya siya maring alagaan. Kumunot ang Nowo Nixuanki. Medio na langkit. Hindi niya original na plano na hanapan iba pang asawa si Tianxia. Dahil alang mas malakas pa sa kana. At kaya niyang alagon at protektahan siya ng buo. Pero ngayon, kapag nangganak na ang MGA itlog ahas. Maki-inkubata siya ang dalawang buwan. Hindi niya maiwan ang MGA itlog ahas. Kapag umalis siya kahit saglit. Ang mga maliliit na ahas sa itlog ay titigil sa paglaki. Biretso itong magiging patay na itlog. Kaya nga ang laki suanvang na ahas ay mahirap magpalaki. Kapag nangganak na, kailangan pantingnan ang pakingkubait. Napansin ang biglang pababa na mukha ni Swanky. Nagulat si Tianxia. Agad siya nagtanong, ano ni Jenajari? Bakit biglang ganito ang mukha montak? Siksuanekvi ay lumuhot sa harap niya. Seriosong tiningnan siya at sinabi Tianxia. Kapag nangganak na ang MGA itlog ahas. Maging subate ako. Sa 2 buwang na pak-inkubat? Hindi ko maiwan ang MGA itlog. Kung hindi mabubuo ang mga anak natin. Ibig sabihin, hindi kita maaaring alagaan. Hindi rin ako makakalabas para mangguli. Kailan mong maganap na isa pang asa? Oh, baka mas marami para. Seryoso Siksuanki abang sinasabi ito. Si Tianxia ay natulala, parang sumabok ang ulo niya. Ang kanyang malaking asaja ay makahanap pangalawang asaja para sa kanya. Kaya ko namang alagan ang sarili ko. Sa oras na iyon, mag-concentrate ka lang sa pakinsubate. Inalif ni Tianxia ang kanyang sinabi. Sa isjua mong iyan. Paano montak alagaan ang sarili montak? Bago ako dumating. Kumain ka na ini chinik na yop para mabusog. Kung hindi ako makakalabas para mangguli. Babalik ka na naman sa pagkain tinik na hayop. Medyo nagalit Siksuanki. Si Tianxia ay mahinang hinimas ang ilong. Ang jemjea ayoptao sa mandong ito e nakakatua. Tinik na hayop tawag sa isda. Tiania, tagzibol pa lang kang gaon. Hindi pa kulang ang pagkain. Pero susunod ang taginit. Tagulon at taglamig. Ako lang, baka hindi kayo kangalagan ka ng mahimbing. Lalo na sa taglamig. Matutulog ako ng mahimbing. Kung ako lang ang azawa montak. Pagka hindi ka makaligtas sa taglamig. Degdeg pa na may mag-aanek na tayo ang gaon. Kaya ang mong kahiko. Kailan mong maganap na isa pang malaka na asa? Seryoso Siksuanki abang sinasabi ito. Si Tianxia rin ay naging seryoso. Sa sandali nito, may dumating na hindi pamilyar na boses sa pintuan. Tianxia. Tiania, gising ka na ba? Nagtataka si Tianxia na tumingin. Kilala niya ang hayoptaong ay Tio. Siya ang nakilala niya kasama si Shanu nung araw. Sa araw na padiriwang. Ang siyedemteha tir na hayoptao ang tribo. Anak punong tribo. Siksuanekvi sa gilid ay maingat na tinitingnan si Han Juan. Siyedemteha tir na hayoptao. Guwapo rin. Pwede na. Bagamat hindi kasing guwapo naya. Pero pwede na rin. Si Han Juan ay ang gumatay kay Tianxia at sinabi. Dumating ako para magtanong ng ilang bagay. Ganito kasi. Gusto kong malaman kung gano karaming karnong natanggap mo nun mula sa tribo. Ilang kana ang nakuha montak? Ang isang tanong ay nagpataka kay Tianxia. Ano ang ibig sabihin nito? Gusto ban bavin ang karne? Siksuanekvi sa gilid ay tiningnan siya ng matalim. May bahit na panganib sa hangin. Ano ang ibig sabihin nito? Nakita mo na may asawa na ako ngayon. Gusto montak bang baviin ang mga ibinigay niyo sa akin? Mainaon si Tianxia abang nagsasalita. Si Han Juan ay nagmadaling sumagot. Hindi. Paano mangyari ayan? Ganito kasi. Ang ama ko ay hindi kailanman nagbigay kaunting karne sa'yo. Para sa isang babae tulad mo. Sapat na dapat iyong para makakin ka. Paano ka pa rin napilitang kumain? Chinik na yop para mabusog. Samgaya salitang ito. Natahimik si Tianxia. Nagsimula siyang magbalik tanaw sa kanyang galala. Nang unang dumating ako sa tribo. Sa unang 2 araw. Madami ngang kang ang ibinigay na tribo. Sapat na iyong naramdaman niya ang lungkot. Kapag nahanap ni Han Juan ang sagot. At nalaman kang sino ang kumuha ng kan. Hindi niya sila palalampasin. Alam niya lang. Ang katawang ay Tio ay namatay na.
Dahil sa hayop na iyon na nagnakaw Enge karne. Buhay na buhay siyang nagutom hanggang mamatay. Alam niya lang. Habang inisip ito, kinuha na isang malaking kamay ang mangkok sa harap niya. Ano ni nangyari? Tingin Montag gusto Montag si Hanchuan? Kakalabas lang niya, pero parang navalom ka na ang kaluluwa. Kung gusto Montag siyang gawing asawa. Pupuntahan ka at kukunin ka siya para sa'yo. Sisisi. An esim talaga, kinuha ni Jiang siya ang mangkok. Habang tinitingnan siya nong mahinahan at kumakin ang kan. Totoo ba? Puwid palong kunin? Si Tianxia ay nangwasar. Medyo pilyo ang kanyang tono. Biglang natigilan ang kamay, niksuanki na nagpiprito Enge karne. Wow! Talagang gusto niya ang leon iyon. Sinabi niyang kukunin niya ito. At talagang gusto niya itong kunin. Nakita ang kanyang nagtatampong itsura. Naramdaman ni Tiania na nakakatuwa ay tiyo. Tumayo si Tianxia at lumapit sa kanya. Pagkatapos ay lumiyahad at tiningnan siya. Inabitaw kita kumasabay. Tumango si Tianxia. Tiningnan siya and ay siyang hunong may awa at sinabi. Pwede ba talagang kainin ang tinik-tinik na hayop? Sa tribo natin, walang kumakain Enge tinik-tinik na hayop. Isang maliit na pagkakamali. Mamamata ka. Malinov na wala kang makakain. Inimbitahan na kita. Bakit hindi ka sumabay sa aking kumain? Naalawa ni Tianxia ang araf na iyon. Noong araw na iyon, ipinaglaban siya ni Shanghu. Tinigang pa sinang mahimbing na asa nito. Paano pa siya makakasaba sa hapunan? Pwede namang kainin ang tinik-tinik na hayop. Kaya't maraming tinik. Napakasya na lamang nito. Lawo na kapag ginawang sabaf. Napakasarap. Ngumiti si Tianxia abang sinasabi. Naramdaman ni Tiania na ang giolara sa mundong gaitiyo ay sobrang sarap. At malalaki ang mga tinik. Hindi kailangang makalala na malulunok ang tinik. Nung inihof niya ang isda. Napakong na laman. Matamis pa ang klose. Hindi niya maisip kung gaano kasarap kapag ginawang sabaw. Si Shanghu ay nagulat. Masarap ang tinik-tinik na hayop. Narinig kayo lang na may namata sa pagkain Enge tinik-tinik na hayop. Ang mga kumain nun ay nagsabing hindi masarap. Ngayon lang ako nakarinig na masarap ang tinik-tinik na hayop. Pero dahil si Tianxia ang nagsabi. Sigurado siyang may katwiran ito. Masarap talaga ang tinik-tinik na hayop. Hindi niyo lang alam kung paano kainin. Ganito na lang. Bukas, huhulihin natin ang tinik-tinik na hayop. Lutuin ka para sa inyo. Sa oras na iyon, huwag kayong makagawan. Matapos sabihin ni Tianxia. Isang mangkok na puno ng karne ang inabot sa harap niya. Tikman Montag ang gawa kaon gayon. Ano ang tingin Montag? Si Xuanqi ay may pag-asa habang tinitingnan siya. Para maprito ng maimbinang karne. Lihim siyang nasanay ng marami. Ang mga hindi na pritong maayos ay kinain niya lahat. Ngayong garawabang natutulog si Tianxia. Muli siyang nagsanay. Tiningnan ni Tiania ang kanang mga matang puno ang pag-asa. Kinuha ang mga chopstick at kinain ang isang piraso ang karne. Wow, napakasarap, napakalambot, masarap talaga. Lalo pang gumaling ang kamay Montag. Si Tianxia ay kumakain habang pinupuri. Nun, hindi naman masama ang kanyang pagprito. Pero mas gusto niya ang malambot. Hindi niya sinabi na gusto niya ang malambot. Hindi inaasahan na napansin ay tiyaw ni Aani. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang haplos sa puso. Halos mayak siya. Sa isang iglap. Naramdaman niyang ang paglipan niya sa mandong ito. Ay maganda rin. Dito, wala siyang kailangang alalahanin. Narinig ang kanyang papuri. Siksuanekwi ay masaya sa puso. Pero sa muka, may nalang siyang numiti. Si Shanghu ay nahiyang sinabi. Nanggigil ako. Pwede ba akong makikang? Alam niyang medyo bastos ito. Pero talagang nakit siya. Agad inabot ni Tianxia ang mangkok. Kain ka. Napakaling na kamay na asak lang. Narinig ni Tianxia ang kanyang salita at napatawa ng bahagya. Alam niya kung bakit sinabi iyon ni Shanghu. Dahil ang lalaking seryoso sa trabaho ay pinakamacharming. Lumapit si Tianxia kay Shanghu. Pagkatapos, pilyong bumulong sa kanya. Kung gusto mo talaga, bigyan mo ng anak si Yingfeng. Mas maganda kung magkamukha. Para magkaroon ka ng maliit na bersyon ni Yingfeng. Narinig ni Shanghu ang mga salita ni Tianxia at natauhan. Lumiwanag ang mga mata. Parang maganda nga ang maliit na bersyon ni Yingfeng. Pagkatapos, diretsong sumigaw si Shanghu. Yingfeng, matulog ka sa akin ngayong gabi. Nagulat si Yingfeng sa narinig. Hindi ba siya ang kasama ni Shanghu ngayong gabi? Bakit biglang siya ang hiniling? Si Xuanqi sa gilid. Lihim na tiningnan ang kanyang asawa.
Ngumiti ang kanyang labi. Alam niya ng matagal na sina Yingfeng at ang iba pang mga hayop tao ay salit-salit na natutulog kasama ang asawa. Sa sandaling ito, hindi napansin ni Chanxia na ang isang salita niya malapit nang maging dahilan ng pagkawala ng pagkakataon ng isang lalaki. Sa gilid ng kuweba, si Kuizi ay maingat na inaayos ang kama para ngayong gabi. Puno ng saya habang inaasahan ang gabing ito. Nang halos matapos ang paghati ng karn. Si Tianxia et Shanhu ay busog na rin. Tinulungan ni Yingfeng si Xuanqi. Nalinisin at hugasan ang mga gamit. Matapos nito, nagpaalam si Shanhu kay Chanxia at umuwi. Sa bahay ni Shanhu, si Kuizi ay mukhang nasaktan habang tinitingnan si Shanhu. Dapat siya ang kasama ni Shanhu ngayong gabi. Pero sa isang labas lang, naging si Yingfeng ang kasama niya. Tiningnan ang nasaktang itsura ni Kuizi. Nahiya si Shanhu. Dapat nga si Kuizi ang kasama niya. Bigla niyang pinalitan, medyo mali ito sa kanya. Kung ganon, pareho kayong matulog sa akin ngayong gabi. Nahiyang sinabi ni Shanhu. Ang dalawa pang lalaki ay lumiwanag ang mga mata. Sa labas ng kuweba ay madilim na. Puno ng huni ng kuliglig at ibon. Kung makinig ng mahimbing, maririnig ang mahinang tunog ng pagmamahalan. Si Chanxia ay nakayakap kay Xuanqi. Dahan-dahan niyang hinimas ang kanyang tiyan. Sabihin mo, kapag naging 60 araw, Mararamdaman montak na bea. kung lalaki o babae ang mga anak. Pero sa palagay ko, lalaki lahat. Sa lahi naming ito, parang hindi ko pa narinig na may babaeng isinilang. Mahinahon si Xuanqi habang nagsasalita. Inilagay rin ang kamay sa kanyang tiyan. Paano kung babae? Hindi sumang-ayon si Chanxia habang nagsasalita. Naisip ni Xuanqi at sinabi, kung babae, sigurado akong poprotektahan ko siya. Hindi ko hahayaang masaktan siya kahit kaunti. Ang babae ko, nararapat sa pinakamabuti sa mundong ito. Natikwas ang bibig ni Chanxia. Si Xuanqi ay mahilig sa babae. Kung lalaki? Ganong din bea sa lalaki? Mahinahon si Chanxia habang nagtatanong. Kung lalaki, itatapon ko sila sa labas. Hayaan silang maging malaya. Walang awa si Xuanqi habang sinasabi ito. Ang mga salitang ito ay nagpagulat kay Chanxia. Xuanqi. Kung itatapon mo ang mga anak ko sa labas, hindi kita kailangan bilang asawa. Medyo galit si Chanxia habang nagsasalita. Pinaghirapan niyang dalhin ang mga anak. Pero sinabi niyang itatapon lang. Kung itatapon niya ang mga anak, itatapon niya muna si Xuanqi. Hindi maintindihan ni Xuanqi ang kanyang reaksyon. Sa mundo ng hayop, ang mga lalaki ay dapat maging malaya. Ang mahinang lalaki ay hindi karapat-dapat mabuhay. Ito ang batas ng mundo ng hayop. Natahimik si Xuanqi. Umupo siya at tiningnan siya, kung ayaw mo sa akin bilang asawa. Sino ang mag-alaga sa'yo? Kung hindi mo kayang iwan ang mga anak, pwede rin natin silang alagaan saglit. Kaya kao naman. Narinig ito ni Chanxia at lalong nagalit. Anong ibig sabihin ng alagaan saglit? Xiaxia, bakit ka galit na galit? Sa aking lahi. Ganon ang lahi ng Tsuanwang na ahas. Mula nang ipanganak ako. Itinapon ako nege aking ama para maging malaya. Mula pagkabata, lumaban ako para mabuhay. Ang 94 na lakas ko ay hindi basta natanggap. Mahalaga ang talento. Pero mahalaga rin ang pagsisikat. Ganon din ang ibang lahi ng mga lalaking anak. Ipinaliwanag ni Xuanqi. Ang MGA salita ni Xuanqi. Biglang nagpatahimik kay Tianxia. Nakalimutan niya na ang mundong ITO ay mundo ng hayop. Hindi ang modernong ika-negatibo, 21 siglo. Pasensya na. Medyo sobra ang reaksyon ko. Walang lakas si Tianxia habang nagsasalita. Tiningnan ni Xuanqi ang mukha ni Tianxia na parang malungkot. Nawa siya. Siya pa man din ay siyam tier na hayop tao. Kaunti lang ang makakalaban sa kanya. Kung hindi mo kayang iwan ang anak, alagaan natin sa tabi. Napakalakas ka o. Kaya ko kaong alagan. Basta mazaya ka pa. Narinig ang kanyang salita. Biglang niyakap ni Tianxia si Xuanqi. Alam niya mahirap para kay Xuanqi na sabihin ito. Mahalaga siya rito. Mahala hanggang sa handa itong suwin ang bata na mundo na hayop para sa kanya. Niyakap nila ang isa't isa ng matagal. Walang nagsalita. Mahigpit lang silang nagyakapan. Matagal bago nagpasya si Chanxia. Nasabihin kay Xuanqi ang tungkol sa kaniyang kaluluwa mula sa ika-21 siglo. Bilang kaluluwa mula sa ika-21 siglo. Sa pagbuhay sa mundong ito ang hayop. Imposabling mabuhay siya. Siya parang masinanong hayop tao. At ang MGA ginagawa niya noyon. Sa tutulong, hindi makakayanan ang pagsusuri. Kapag may nagtanong, merili na lahat na ang MGA ginagawa niya. Kahit sa tribong itulong. Napaka-advance. Para kay Xuanqi, hindi ito may tatago. Matutuklasan niya ito sooner or later. Huminga ng malalim si Tianxia. May sasabihin ako sa Ipsilono. Medyo hindi kapani-paniwawa ang bagay na ITO. Pero ito ang katotohanan. Kung may opinyon ka, sabihin mo sa akin.
Bihira makita si Tiangxia na ganito kaseryoso. Agad umupo nang maimbing si Xuanqi. Pagkatapo tu monggo sa kanya. Xuanekwi, sa totoo lang, hindi ako ang tunay na Tiangxia. Mula ako sa ibang mundo na dumating sa katawang ito. Bago mo ako napulot. Namatay na ang original na mayari ng katawang ITOU. Nagkataon lang na dumating ako at sumapi sa katawang ito. Naintindihan mo ba? Naisip ni Xuanqi ng saglit at nagtanong. Ibig sabihin, Namatay na ang original na hayop ng katawang ito. Dumating ka at sinakop ang katawang ito. Pagkatapos ay nabuhay ulit, tama ba? Sa sandaling ito, medyo kinabahan si Tianxia. ganong ga. Namatay na ang original na Tianxia. Ako ngayon ay ibang Tiangxia. Narinig ito ni Xuanqi nang walang ekspresyon. Hindi maaninag ni Tianxia ang kanyang iniisip. Nakita niya si Xuanqi na mahinahong sinabi, Tapos? Ang isang tapos ay nagpagulat kay Tianxia. Maraming eksena ang naisip niya, pero hindi niya inakalang ganito ang mangyayari. Nagulat si Tianxia. Iyon na lang. Wala na? Sabi ko nga, mula ako sa ibang mundo. Hindi ako ang orihinal na may-ari ng katawang ito. Hindi rin ako tao ng mundong ito. Hindi ka ba nagulat? Wala ka bang sasabihin? Agad niyakap ni Xuanqi ang tao sa harap niya. Nagulat ako, pero mahalaga ba ito? Ikaw. Pero ako ang kasama mo sa buhay. Mahalaga ba kung ikaw ang orihinal na Tianxia o hindi? Hindi niya alintana kung dumating siya mula sa ibang mundo o hindi. Kung hindi siya ang orihinal na may-ari ng katawan. Ang alam niya lang, ang niyayakap niya ay siya. Hindi inaasahan ni Tianxia ang ganitong reaksyon. Naramdaman niya na ang dating walang laman na puso. Biglang napuno ng isang bagay. Xuanqi. Biglang naramdaman ni Xuanqi ang bahagyang panginginig ng tao sa kanyang yakap. Pagkatapos, narinig niya ang mahinang hikbi. Nagpanik si Xuanqi, Chia, anong nangyari? May mali ba ako? Huwag kang umiyak. Kung may mali ako, sabihin mo, babaguhin ko. Naawa si Xuanqi habang inaalo. Pero hindi inaasahan na lalong lumakas ang iyak ni Tianxia. Itinaas ni Tianxia ang ulo. Tiningnan siya ng namumulang mga mata mula sa pagiyak. Bakit hindi ka man lang nakiinda kahit kaunti? Narinig mo na mula ako sa ibang mundo. Hindi ka ba natatakot? Tiningnan ang kanyang namumulang mga mata mula sa pagiyak. Nasaktan ang puso ni Xuanqi. Anong indahin ko? Indahin ka o. Na hindi ikaw ang orihinal na may-ari ng katawang ito. Nagtataka si Xuanqi. Pagkatapos, gamit ang napakatibay na tono, sinabi niya. Xiaxia. Parang mali ang pagkakaintindi mo sa isang bagay. Sinabi mong dumating ka mula sa ibang mundo at napulot ko. Mula simula hanggang wakas, ikaw lang ang nakilala ko. Mula sa simula, ikaw ang nakasalamuha ko. Anong indahin ko? Parang hindi na unawaan ni Tianxia ang bagay na ito. Biglang natigilan ang puso niya. Ang mga damdaming naipon ay biglang nawala. Tiningnan ang kanyang damdamin na unti-unting bumubuti. Nakahinga ng mahimbing si Xuanqi. Bahagyang ngumiti, sinabi mo bakit hindi ako natatakot. Siyam tatir na hayop tao ako. Sa kontinenteng ito, wala pang dalawa ang makakalaban sa akin. Isang payat na babae tulad mo, anong magagawa mo sa akin? Bakit ako matatakot? Chia, napakakuta mo talaga. Sa sandaling ito, naramdaman ni Tianxia na parang mababasag siya. Totoo ba talaga na naging bobo siya dahil sa pagbubuntis? Naramdaman niyang matalino siya. Pero bakit ganito nan gayon? Hinawakan ni Xuanqi ang kanyang ulo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ikaw. Matagal na, matulog ka na. Matapos sabihin ni Xuanqi, niyakap niya siya at nahiga. Sa sandaling ito, muli siyang napahanga, Xuanqi. Isipin mo, kapag ipinanganak ang mga anak, anong pangalan ang ibibigay natin sa kanila? Natahimik si Xuanqi. Hindi niya talaga naisip ang tanong na ito. Si Tianxia rin ay nagsimulang mag-isip. Sa sandaling ito, biglang may lumitaw na pangalan sa kanyang isip. Xuanqi, may naisip akong pangalan. Napakaganda nito sa palagay ko. Ngumiti si Xuanqi at nagtanong, anong pangalan? Qiangxuan, maganda ba? Labis na nasyahan si Tianxia sa pangalang ito. May bahagi ng kanyang pangalan na Qian. May bahagi rin ng pangalan ni Xuanqi na Xuan. Binasa ni Xuanqi ng mahinahon ang Qianxuan. Bigla siyang ngumiti, maganda. Napakagandang pangalan. Chia, napakahusay mo talagang pumili ng pangalan. Sa huli. Itinapos ni Tianxia ang mga pangalan ng tatlong anak. Ang panganay ay Qianxuan. Ang pangalawa ay Xinying. Ang pangatlo ay Lobay. Labis na nasyahan si Tianxia. Hindi niya napigilang humanga. Talagang karapat-dapat akong nagbasa ng maraming nobela. Habang inisip ito ni Tianxia. Isang mababang, magnetikong boses ang narinig sa kanyang tenga. Chia, kuryoso ako, noong una. Bakit mo ako tinawag na asawa? Anong ibig sabihin nun? Sa mundo ko noon, isa itong tawag sa asawa. Ganong pala. Sage, tawagin mo ulit ako. Matagal mo na akong hindi tinawag ng ganon. Ngumiti ang labi ni Tianxia. Nagsasabi ba siya ng lambing? Asawa, matamis na tinawag ni Tianxia. Noong una siyang tumawag ng asawa.
Hindi pa siya sanay sa kanilang pagsasama. Sa nakaraang buhay, wala pa siyang nobyo. Sa buhay na ito, biglang may asawa na agad. Gusto sanang tawagin ang pangalan niya, pero parang malayo ang dating. Kaya bigla na lang siyang tumawag, ng asawa ng natural. Ngayon na nasanay na, tinutukoy niya na lang siya sa pangalan. Ang isang tawag na asawa, naramdaman ni Xiongqi Ange kiliti sa puso. Mahina ang boses na sinabi, tawagin mo ulit. Kaya muli siyan tinawag ni Tianxia ng matamis. Sa susunod na segundo, binuhat siya ni Tiania. Isang minute at matinding halik ong dumating. Motagal bago siya baitawan ni Xuanqi nong may panghihiniang. Pagkatapos ay tumayo at pumunta sa pintuan. Tia, matulog ka muna. Lumabas lang ako saglit. Tinanyo ni Tianxia Ange kanyang pagali sa pintuan. kinuha din niya ang banda na tubig sa gilid. Ganoon ba talaga ang inisip niya? Pft hahaha. Siksuanekvi Ypsilon niyakap eng balde ed nagbanlaw enge malamik na tubig sa labas. Matagal siksuanekvi sa tubig. Sa waka, napigilan Ange panyanaza. Napabunghiniga siya ng mahaba. Noon, hindi siya nakipagunyayang sa babay. Lawo na ang pagtatalik. Naalala niya pa. Noong kumgaaraw na umalis si Tianxia. Alo mamate siya sa panyanaza. Nang bumalik siksuanekvi sa kuweba. Natutulog na si Tianxia. Plano sanang tayong ni Tianxia ang kanyang pagbalik bago matulog. Pero matagal siya ninintay ng balang balik. Kaya natulog siya sa sobrang antok. Sa pagtulog na ito, si Tianxia ay napakagan nege pakiramdam. Nang mading siya, nakita niyang natutulog pa rin si Wani sa tabi niya. Medyo nagulat si Tianxia. Dahil sa MGA nakarangaraw. Tuwing magising siya, wala na sikswanke. Napagod kaya siya kagabi. May nang bumulong si Tianxia. Sa susunod na segundo, niyakap siya ni Wani. Ano ni sinasabi mo? Tia, bakit ka gising? Nagtataka si Tianxia. Napakaba na bosa niya. Pero nagising pa rin siya. Neng megasing ka, nagising na rin ako. Naistorbo ba kita? Napagod ka ba kagabi? Natigilan si Xuanekvi sa salitang napagod. Bakit siya mapapagod? Namula ang mukha ni Tianxia habang mahinang nagsasalita. Hindi ba lumabas ka kagabi, hindi ka napagod? Seryoso si Xuanqi abang nagtatago energy katotohanan. Napansin kayo lang na wala ng tubig sa bold. Lumabas ako para kumuha ng tubig. Nadintindihan ko. Hihi. Salop ni Tianxia. Maniwala ako sa Ypsilono, as if. Hinalikan ni Xuanqi ang kanyang knowhow. Pagkatapos ay bumangon. Gutom ka na ba? Halika, ihanda ko ang almusal. Mabilis na pinrito ni Xuanqi ang karne. Kinuha ni Xuanqi ang isang malit na piraso ng karne at hinipan. Nang medyo lumamig, dadata niyang isinubo kay Tianxia. Masarap na kumakain si Tianxia nang. May narinig na boses mula sa pintuan. Tianxia. Gising ka na ba? Parang pamilyar ang boses na ito. Tiningnan ni Tianxia si Xuanqi. Agad na naunaan ni Wani. Tumaw, at pumunta sa pintuan. Hindi nagtagal, nakita niyan dinala ni Xuanqi si Anchuan. Si Anchuan at Wani ay magkatabi na umupo sa harap ni Tiania. Abang kumakain energy karne si Tianxia. Natanong siya, may kailang ka ba sa akin? Medyo seryoso ang mukha ni Anchuan. Nalinawan ko na ang MGA bagay. Ang karne na dapat para sa'yo. Ninaka na isang hayop taong nangganganghui. Sinimulan ni Anchuan na ikuwento ang buong pangyayari. Unutusan nege aking ama si Huyue. Na magdala enge karne sa Ypsilono araw-araw. Dalawa na ras siyan nagdala enge karne sa'yo. Nang magdala siya na kang. Nakita ito na isang babang nangganggang kina. Nezip ni kina, baki binibigay Ange karne sa isang walang kwentang tulad mo. Kaya nilang niya si Huyue. Nanggako siya kay Huyunakan ibibigay niya ang kalahati enge karne. Ay sasalang-alang niyang maging asawa siya. Si Huyue mismo ay may naangloob. At hindi pa nakakahanap ng asawa. Napakakit enge alok na itio kay Huyu. Pero hindi pa rin siya pumayag agad. Naramdaman ni ina na kulang pa ang pangkakit. Kaya siya mismo ang nakipagtalik kay Huyue. Si Huyue, isang lalaking bihirang makipakugnayan sa babae. Hindi nakayanan ang tukso. Pagkatapos, lalong sumobra si Kina. Lalong dumami ang hiniling niyang karne. Sa huli, ang natira sa Ypsilono. Ay malit na piraso na lang ang karne. Ay tiyo ang buong kwento. Dumating ako para itanong sa Ypsilono kan pano emo gustong harapin si Quina. Si China na naman, ang masamang babaeng iyon. Natahimik si Tianxia ng saglit, pagkatapos ay nagtanong. Ano ang plano ni tribu sa kanya? Natahimik si Anchuan. Tianxia,
Tingin mo, PWD ba ito? Papayagin natin sina Quina at Hue na humingi enge tawad sa Ypsilono. Pagkatapos, siwang ate ang pamilya nila ang bahala. Mulan gayon hanggang SA araf NG pang anganak Montag. SA lahat NG pak kain Montag. Aban nagsasalita si Antoine, tinitingnan niya ang muka ni Tianxia. Medyo natatakot siyang baka hindi ito magustuhan ni Tianxia. 10 minutong enu ni Tianxia, sa tutulong. Hindi nakulang ang pagkain sa bahay ang gayon. Pakay sa lukno je 30 ado. Anong kalaseng padusa iyang? Hindi ako nasisiyahan sa resulta na ito. Kan sabihin kon hindi ako nasisiyahan? Biglang naging malamig ang tono ni Tianxia. Nagulat si Han Juan sa kaniyang salobin. Natako siya sa inate niya. Kung giganueni, Tianxia, ano ang gusto mong gawin? Gusto ko upalasin si Quina at Hue sa tribo. Mainaon si Tianxia abang nagsasalita. Nagalinlangan si Antoine. Maharap gorin ayan. Si Quina ay pinanganak at lumaki sa tribo ni Je Hari ni Je Leon. At dalawa sa kanyang mga asawa ay mga gintong leon. Ren. Kung ikukumpara, hindi ka pa may tuturing na babae ng tribo. Mas papanigan ng mga hayop tao sa tribo si Quina, kahit alam nilang mali si Pina. Pero ganon ang sistema sa mga tribo ng hayop. Kahit palayazin si Quina. Siguradong sasama ang kanyang mga asawa. Kapag umalis sila sa tribo ng hari ng leon, siguradong sasali sila sa ibang tribo. Kung gusto nilang maghiganti sa tribo ng hari ng leon. Dahil sa kanilang kaalaman sa tribo, malamang makikipagtulungan sila sa bagong tribo para salakayin ang tribo ng hari ng leon. Sa oras na iyon, magiging magulo ang tribo. Siempre. Ito lang ang pinakamasamang posibleng mangyari na naisip ko ngayon. Hindi posible ang ganitong paraan. Medyo malungkot si Han Juan habang nagsasalita. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang kanyang mga iniisip. Umaasa lang siyang maintindihan ito ni Tianxia. Pero hindi inaasahan, mahinahon ang reaksyon ni Tianxia. Inasahan niya ang ganitong resulta. Kung ganon, gusto ko sina Pina at Huyoy mula sa pintuan ng tribo. Hanggang sa bahay ko ay lumuhod. At humingi ng tawad sa akin ng buong puso. Bukod dito, walang ibang pag-usapan. Biglang naging malamig ang tono ni Tianxia. Gusto sanang magmalasakit pa ni Han Juan, pero napigilan niya ang sasabihin. Alam niyang seryoso si Tianxia. Tiningnan ang kanyang gustong sabihin, pero natigil na itsura. Si Tianxia ay malamig na nagdagdag. Ito ang aking bottom line. Kung ayaw nila, hindi ko iniinda na patayin ng asawa ko ang mga asawa niya. Matapos sabihin, si Xuanqi sa gilid ay parang hindi sinasadya. Itinaas ang kamay na may asul na nagyayalong apoy. Sa isang iglap, bumaba ang temperatura sa kuweba ng ilang grado. Alam ni Han Juan na ito ang babala ni Xuanqi. naiintindihan ka o. Papayagin ko sina Quina at Huyo na humingi ng tawad sayo. Alis na muna ako. Matapos sabihin, mabilis siyang tumayo at lumabas ng kuweba. Pagkaalis ni Han Juan, nawalan na ng ganang kumain si Tianxia. Saan pa siya makakakain? Hindi maintindihan ni Tianxia. Alam ni Quina na mahina ang orihinal na katawan. Alam niyang wala siyang makakain. Alam rin niyang walang lalaking magkakagusto sa kanya para alagaan siya. Alam niya lahat. Pero ninakaw pa rin niya ang kanyang karne. May mga tao talagang likas na masama. Ang hayop taong si Huyo ay parehong kasuklam-suklam. Lalong nagalit si Tianxia habang iniisip ito. Sa sandaling ito, gusto niyang bagbugin si Quina. Habang iniisip ito, biglang tumulo ang luha niya. Nang makita si Tianxia na umiyak, agad lumapit si Xuanqi at niyakap siya. Ano NG nangyari? Bakit ka umiyak? Kung hindi ka nasisyahan, papatayin ko sila para sayo, okay ba? Naawa si Xuanqi habang nagsasalita. Hindi nga ako nasisyahan. Paano magkakaroon ng ganito kasamang tao? Alam niyang mahina ang dating Tianxia. Alam niyang ang karne mula sa punong tribo. Ang tanging paraan ko para mabuhay. Pero ninakaw pa rin niya. Alam mo ba kung paano siya namatay? Para mabusog. Pinilit niyang sumama sa grupo ng pamimitas kahit mahina. Pero hindi niya nakayanan. Namatay siya sa labas. At ang mga kasama niya sa pamimitas. Walang nakapansin na nawala siya. Huhu, syempre hindi ako nasisyahan sa ganitong resulta. Gusto ko sanang palitan ng buhay ang buhay niya. Pero, si Tianxia ay umiyak ng malakas sa kanyang yakap. Halos hindi makahinga sa pagiyak. Si Xuanqi ay halos mamatay sa awa. Ngayon lang niya nakita si Tianxia na umiyak ng ganito kasakit. Sapat na ang ginawa mo, Tianxia, kung makikita niya. Maintindihan ka niya. Huwag kang umiyak. Masama sa mga anak ang sobrang pagiyak. Wala nang maisip si Xuanqi. Ginamit niya ang mga anak para pakikalmahan. At sure enough, nang marinig ni Tianxia na masama ito sa mga anak, tumigil siya sa malakas na pagiyak. Kahit tumigil na, patuloy pa rin siyang humigbi. Dahan-dahang tinapik ni Xuanqi ang kanyang likod para pakikalmahan. Tianxia, magaling ka ng ginawa. Biglang pumasok si Shanhu. Tianxia, gising ka na ba? Uy, Tianxia, bakit ka umiyak? Sino ang nang-away sayo? Agad sumiklab ang maliit na galit ni Shanhu.
Ipinaliwanag ni Chuanqi ang buong pangyayari ng simple. Narinig ito ni Shanhu. Biglang sumiklab ang kanyang galit. Kaya pala. Noon sa pintuan ng tribo, sinabi niya ang tungkol sa akin at Tianxia. Matagal na pala siyang may masamang plano. Tumalikod si Shanhu at umalis. Habang naglalakad, malakas niyang tinawag ang pangalan ng kanyang 5 asawa. Sundan niyo ako. Makikipag-away ako ngayon. Gusto niyang turuan ng leksyon si Pina ngayon. Narinig na pupunta si Shanhu para makipag-away. Agad tumayo si Tianxia mula sa yakap ni Chuanqi. Pero kakabangon lang niya, hinila siya pabalik ni Chuanqi. Pupunta si Shanhu para makipag-away para sa akin. Hindi pwede, kailangan ko siyang bantayan. Kapag sumiklab ang galit ni Shanhu, nagiging impulsive siya. At sinusunod siya ng kanyang mga asawa. Baka masyadong mabigat ang kamay nila. Tianxia, hindi mo kailangang pigilan siya. Hindi naman bobo si Shanhu. Hindi niya papatayin ang babaeng iyon. At ang bagay na ito, sinadya ko talagang sabihin. Kay Shanhu. Mahinahon si Chuanqi habang nagsasalita. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka si Tianxia. Hindi ba sinabi ni Han Chuan? Si Pina ay ipinanganak at lumaki sa tribo ng Hari ng Leon. Kung magkakaroon kayo ng alitan. Sa huli, ang mga hayop-tao sa tribo ay papanig pa rin kay Kina. Pero iba si Shanhu. Siya rin ay ipinanganak at lumaki sa tribo ng Hari ng Leon. Kapag siya ang gumawa ng gulo, hindi na makakapanig ang mga hayop-tao sa sinuman. Pagkatapos, titingnan nila ang katotohanan. Kapag sinabi ni Shanhu ang buong pangyayari, malalaman ng lahat, ang babaeng ito at ang kanyang asawa. Mula ngayon, sa tribong ito, hindi na sila igagalang ng ibang hayop-tao. Dagdag pa ang iyong kontribusyon sa tribo kamakailan. Lahat ay tatayo sa panig mo, Tianxia. Isipin mo, kapag hindi ka gusto ng lahat ng hayop-tao, maganda ba ang pakiramdam nito? Narinig ang mga salita ni Chuanqi. Gusto ni Tianxia na purihin siya. Napakatalino ng kanyang plano. Kung sa sinaunang panahon, hindi ba siya magiging isang emperador? Pero biglang naramdaman ni Tianxia ang guilt. Parang mali sa pakiramdam kay Shanhu. Wala yon, sasabihin ko kay Yingfeng. Bibigyan ko sila ng isang higanteng bakahayop, okay na yon. Mahinahon si Chuanqi habang nagsasalita. Sa panig ni Shanhu, puno ng enerhiya. Dinala niya ang kanyang 5 asawa diretso sa pintuan ni Kina. Kina, lumabas ka. Lumabas ka agad. Talagang galit na galit si Shanhu. Hindi sana kailangang maghirap ng ganoon si Tianxia. Kasalanan ng 2 masasamang hayop na ito. Pagkatapos, lumabas si Pina kasama ang kanyang mga asawa. Shanhu, anong kabaliwan ito? Umaga pa lang, sumisigaw ka sa pintuan ko. Malamig si Shanhu na tumawa. Anong kabaliwan? Hehe. Alam mo ang ginawa mo, wala ka bang ideya? Anong ginawa ko? Hindi ko alam. Kahit ilang araw na kaming hindi nagkita. Anong problema mo? Bakit sa aking kagalit? Patuloy na matigas si Kina. Sa sandaling ito, ang asawa ni Pina na si Lingxi ay nagsalita. Anong ibig nyo nito? Umaga pa lang, ginigising nyo kami. Alam naming malakas kayo. Pero hindi ba sobra na ito? Walang pag-alinlangan si Shanhu na binulyawan. Kaming mga babae ang nagsasalita. Anong pakialam mo? Umalis ka. Si Lingxi ay napahiya sa sagot at namula. Wala siyang masabi. Sa mundo ng hayop, kapag nagsasalita ang mga babae, hindi basta makikialam ang mga lalaki. Sa sandaling ito, tiningnan ni Yingfeng si Lingxi ng malamig. Mukhang nakalimutan mo na ang mga alituntunin. Sa tingin ko, kailangan kitang turuan. Kung ano ang tamang alituntunin. Ang malamig na tono ni Yingfeng. Nagpanginig sa mga asawa ni Kina. Lalo na si Lingxi. Puno ng takot ang mga mata. Gusto niya lang magmalasakit kay Kina. Paano naging ganito ang sitwasyon? Si Lingxi ay nakatayo sa tabi ni Kina nang natatakot. Ang ibang mga asawa ay tinitingnan siya ng may sisi. Hindi sila kalaban ni Yingfeng. Kung magkakaaway, siguradong masasaktan sila ng husto. Kasalanan ng hangal na si Lingxi. Sa gitna ng mga nanonood, may isang babaeng nagtanong. Shanhu, ano ang ginawa ni Kina? Mukha kang galit na galit. Siguro kilala niyo si Tianxia, di ba? Tiningnan ni Shanhu si Pina ng malamig at malakas na nagtanong. Sumagot ang lahat ng sabay-sabay. Siyempre, kilala ang may Shamtatir na asawang hayop-tao. At ang pagbubuntis ng 3 anak. Matagal nang kumalat sa buong tribo. Dagdag pa na tinuruan ni Tianxia ang lahat ng paggawa ng kasangkapan. At bagong paraan ng pagkain. Lahat ay may magandang opinyon kay Tianxia. Si Tianxia ay dinala pabalik ng hayop ng ating tribo. At ang pagkain ni Tianxia, palaging mula sa punong tribo mismo. Sa unang 2 araw, nakakatanggap pa si Tianxia ng malaking piraso ng karne. Pero pagkatapos, lalong bumaba ang karne. Sa huli, ang natanggap niya ay sapat lang para sa isang kain. Alam niyo ba kung ano ang kinain ni Tianxia? Pumunta siya sa tubig para manghuli ng tinik-tinik na hayop. Doon siya umaasa para mabuhay. Sa puntong ito, halos sumabog si Shanhu sa galit habang nagsasalita. Narinig ito, nagsimula ng magpanik si Kina. Si Huyu sa likuran ni Kina ay namutla rin. Hindi niya inakalang. Matagal nang nangyari ang bagay na ito. Pero mabubunyak piarin. Lumapit siya sa mga nanonood at nagpatuloy.
at ang karne na dapat kay Chansya. Ninakaw ni na Pina at Huyu. Si Pina, ang masamang babaeng ito, para lang sa kaunting karne. Siya pa mismo ang nakipagtalik kay Huyu. At si Huyu, sa huli, binigyan siya ng kalahati ng karne. Pagkatapos, lalong dumami ang hiniling niya. Lalong bumaba ang natanggap ni Chansya. Halos mamatay si Chansya sa gutom sa tribo. Nagulat ang lahat ng hayop. Lahat ay nabigla sa mga salita ni Shanhu. Napakazobra. Kina, paano ka naging ganito kawalang hiya? Marami kang asawa na hindi mo kayang buhayin. Kaya ninakaw mo ang karne ng iba. Baka masyadong mahina ang mga asawa mo. Hindi nila kayang busugin ka. Kaya ginamit mo ang katawan mo para makakuha ng karne. Tinik-tinik na hayop. Sa mga hayop, sino ang kakain yon? Mayisip mo kung gaano kahirap ang buhay ni Chansya. Kina. Napak-item ng puso Montag. Sunod-sunod na usapan at sisi. Najding maputla ang mukha ni China. Hindi ako. Hindi. Huwag kong magmalasakit. Anong ebidensya mo na ako ang kumuha ng karne? Nangginginig si Quina habang patuloy na matigas. Hanggat walang ebidensya. Hindi siya omen. Pero hindi niya napansin. Si Hue sa likuran ay psilon namutla ng husto. May boses na dumating mula sa likuran ni na China at mga asawa niya. Shanhu, anong ebidensya Montag? Na sina China at Huyu ang nagnakov ng karne ni Tiangsha. Pagkatapo, lumapit ang mayari na debos sa harap na de lahat. Ay tiyo ang unang asawa ni China. Si Changsha, isang itim na lobo hayop tao. Sa toto, alam na ni Kangsha sa puso. Na malamang toto ay tiyo. Pero bilang unang asawa. Kahit alam niyang malian asawa. Kailangan pa rin niyang ipagtanggol. Biglang may boss na de babe mula sa likuran na de grupo. Ebidensya. Ako ang ebidensya. Sapat ba? Lumingon ang lahat. Dandang lumapit si Tiangsya. Hindi pa rin mapakali si Tiania. Gusto niyan makita, kaya inila niya si Swanky. Pero hindi niya inasahan na kakadating lang. Narinig niya ang mga salitang iyon. Ang katawan ko ang ebidensya. Kung gusto Montag PANG ibang ebidensya. Kaya ko ring tawagin ang punong tribo at si Hanchuan para mausap ng mahimbing. Si Tiangsya ay psilon maayos na nagpalakas naga 10 araw. Pero bala pa rin taba ang katawan niya. Paat pa rin siya tulad ng dati. Sa likuran ni Tiangsya, si Xuanqi e Matali Monstingin. Puno ng malalim na kahulugan ang kanyang mga mata. Alam ni Tiangsha na malaking problema na itiyo. Malano niyang naramdaman. Ang presyon na ibinubuga ng kalaban. Ang bagay na itiyo ay mahirap na ayusin. Tinanyon ni Xuanqi si Yingfeng sa gilid. Mahinahong sinabi. Tawajan mo ang punong tribo at si Hanchuan. Si Yingfeng ay galang ganang tiningnan siya. Pagkatapos ay umalis para tabayin ang punong tribo at si Hanchuan. Sa susunod na sandali. Biglang sumigaw si Hue ng malakas. Ako. Kasalanan ko ang aking kasakiman. Gusto ka o si Ina. Kaya ninaka kayo ang karne mula sa punong tribo. Ginamit ko ay tiyo bilang regalo kay Ina. Mali ko ay tiyo. Sa sandali nito, nanjanginig ang buang katawan niya. Natatakot siya. Pero ito ang naisip niyang pinakamabuting paraan. Si Quina ay psilon asawa niya na. Kailangan niyang ipagtanggol ito kahit paano. Kaysa hintayin ang punong tribo at si Hanchuan na magsabi ang katotohanan. Mas mabuting siya na ang umamin sa lahat. Ano man ang gawin na kalaban, tatanggang niya. Ang malakas na sigaf ni Huyu. Napatigili sa eksena na ilang segundo. Si Vina rin ay natulala. Si Tiansya naman ay nagulat. Malinof na mahina ang lupate nahihiya ang lalaking ITO. Pero ngayong, may ganang umamin sa harap na lahat. Sa kanyang masamang gawa. Napahanga ito kay Tiansya. Pagkatapos, duman si Huyu sa mga tao at lumapit kay Tiangsya. Direkta siyang lumuhot. Tiangsya, pasensya na. Ako ang nabulak ang kasakiman. Mali ko ITO. Ako lang ang gumawa nito. Walang kinalaman ang asawa ko. Ano man ang gusto Montag, gagawin ka o. Naiya si Huyu abang ibinababa ang gulo. Nanginginig habang nagsasalita. At may dalawang patak ang tubig na bumagsak sa lupa. Kung ganon, gusto ko bang mamatay ka? Malamig si Tiangsya abang nagsasalita. Nagula si Huyu sa mga salita ni Tiangsya. Tinigala niya sinang natatako. Puno ang gitakot ang mga mata. Tiansya, hindi ba masyadong sobra ang Heiling Montag? Kakasabi lang ni Kangsha. Bigla siyang natamba. Unwenige bagay ka. Nananggangahas magsalita ng ganan sa kayo. Lumingon si Tiangsya ate nakita si Swanky na ivinagayway ang kamay. Sa sandali nito, seryoso ang kapaligiran.
Nagong sinabi ni Tiania na gusto niyang mamtay si Hue. Nag-usap-usap ang laha. Naramdaman nilang sobre ang kailan ni Tiangsha. Pero nang matumba si Kansa. Lahat ay tahimik na tumigil. Hindi kayang kalabanan ang 90 hatir na malaking tao. Si Hue ay natatakot na. Sa sandali nito, lalong natako siya. Tahimik na tinulungan mag-aasa ni ina si Kangsha. Tiningnan ang nakaluhot na si Huyu. Tahimik na napabuntong hininga. Tiningnan ni Tiangsha ang paligid. Sa uli, tumigil ang stingeant kay Kangsha. Sobra ako. Noong kinuha ni Uyue ang pagkain kao para mabuhay. Para mapasaya si ina. Alam mo ba kung anong buhay ang dinanat ko? Ekala ko naon. Dahil wala akong nahanap na gintong clown na asawa. Kaya binawan na Rechibo ang pakay ko. Kung ganun, tatanggapin ko. Dahil nung nahimatay ako sa labas. Ang tribo ang tumanggap sa akin. Nagpapasalamat ako sa tribo. Kaya sumali ako sa grupo ng pamimitas. Para makakuha ang pagkain. Pero hindi kao inakalang. Mahihimatay ako sa gutom sa labas. Sa huli, ang asawa kao ang nagligtas sa akin. Maswerte ako. Kan hayop o masamang klagalak ang nakakita sa akin. Matagal na akong nakipagkita sa Diyos ng hayop. Ang makasalita ni Tiansya ay nakpatingin sa lahat sa isa't isa. Ang MGA dating nagsabing sobre siya. Sa sandaling ito ay tahimik na yumuko. Hindi na nagsalita. Hindi nila inakalang may ganitong kwento si Tiansya. Kung nangyari ito sa kanila. Baka hindi rin nila basta palalampasin. Nung wala akong makain. Alam mo ba kung gano? Ang ginawa ko. Nanghuli ako ng tinik-tinik na hayop. Halos mobos kayo na ang tinik-tinik na hayop sa likod ng bundok. Pero gutom pa rin ako. Ano ang gagawin kayo? Naghanap ako ng prutas. Hindi ko alintang kung nakakimba ang mga pruta. Alam kayo lang na gutom ako. Kailangan kong punan ang tiyan ko. Halos mamatay ako sa gutom. Alam niyo ba? Sinadya ni Tiangsha na palakihin ang kwento. Gusto niya lang ipakita kung gaano siya kaababa noon. Pero aban nagsasalita. Nalala niya ang original na Tiangsha na namatay sa gutom sa labas. Kaya sa uli. Nangginginik ang kanyang boses. Pasensya na. Hindi ko inakalang. Pasensya na. Si Hue ay lumuhot sa lupa at umiyak habang humihingi ang tavat. Kakadating lang ni na Hanshan at ang punong tribo. Narinig nila ang MGA salitang ITO ni Tiangsha na medyo nanginik. Nagulat si Anchuan. Hindi niya inakalang halos mamatay si Tiangsha sa gutom. Sa isang iglap. Ayaw nang magmalasakit ni Hanshan Kina at Huyu. Si Kina ay natulala sa MGA salita ni Tiangsha. Hindi niya inakalang ganito ang kahihinatnan. Tiningnan ang nakaluhot na si Huyu. At ang nasaktan si Kangsha sa gilid. Umiyak siya habang nangginginik na lumapit kay Tiangsha. Pagkatapos ay lumuhot. Papasensa na. Tiania. Kasakiman ko ay tiyo. Mali ko ay tiyo. Ano man ang gusto montak, gagawin ka o. Pero pakikalmahan mo. Pakikalmahan mo si Huyu. PWD ba? Siya ay sumunod lang sa akin. Pakikalmahan montak, huwag montak siyang patayin, pwede ba? Talagang natakot si Kina. Siya simula na mabagay. Inisip niya kan paano itatanggi ang responsibilidad. Pero hindi niya inakalang. Direkta itong gaminin ni Uyue. At kukunin ang laha ng kasalanan. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang mali siya. Kaya't marami siyang asawa. Alam niyang. Hindi siya tunay na mahal ng MGA ITO. Gusto lang nila na anak. Dahil ang megaya hinintay nilang babae ay sa kanila. Sa huli, siya lang ang pumayag. Pero hindi inasahan. Na si Huyu ay tunay na mahal siya. Handang kunin ang laha ng kasalanan. Kahit sinabi ni Tiania na gusto niyang mamtay siya. Hindi niya kailanman sinisi si Kina. Tiansya, pwede bang pak-usang ito ng mahimbing? Kahit malaki ang kasalanan nila. Pero sa huli, buha ka pa rin naman. Xuanchi. Naisip niya na 30 araw na lang. Mangganganak na si Tiangsha. Pagkapanghanak, kailangan niyang mag-inkubata agad. Sa oras na iyon, hindi niya siya maring alagaan. Kaya bago manganak si Tiangsha. Kailangan niyan maganap ang isa panasaba para rito. Ate ang pangalawang asawa na nasa isip niya ay